3 taon akong nasa Air Force. Pero tinatawag akong Diyos ng pangingisda sa buong internet. Dahil ang ibang tao ay gumagamit ng pain para mangisda. Ako ay direktang naglalagay ng buhay ko sa panghuli. Ang nahuli ko ay hindi mga piraso ng tao o maleta, kundi mga bomba o nuclear submarine. At kaya ko pang ibaba ang halaga, na nakakabit sa mga iligal na lambat ng amo. Diretso na pinadala ang boss sa loob para kumain at matulog. Sa madaling salita, wala tayong nahuling isda. Sa halip, napuno natin ang kulungan ng mga gwardya. Nagsama-samang nagkolapse ang mga tito na may sombrero. Muje, pakiusap. Huwag na tayong manghuli, okay ba? Sa oras na ito, sa tabi ng malinis na ilog sa labas ng bayan. Ang araw sa hapon ay napakainit, parang madrasta. Nakapawis ako sa init. Ngunit ang pang-itaas ng tubig ay hindi gumagalaw. Habang ako ay halos magka-init stroke, biglang nag-splash ang pang-itaas ng tubig. Natuwa ako sa loob ko. Sinigurado kong mahigpit ang hawak sa pang-itaas at biglang inangat. Ngunit hindi kumilos ang fishing rod. Isang napakalakas na puwersa ang dumaan sa fishing rod. Halos nahila na ako papasok sa ilog. Grabe, ang laki nito. Siguradong malaki ito. Yung mga mangingisdang antok na antok sa paligid. Nakarinig ng ingay. At nagsilapitan din sila. Ayos ka, bata. Tingnan mo kung paano yumuko ang kawit mo. Siguradong may 7 o 8 mangingisda dito. Hawakan ng maayos, hawakan ng maayos. Huwag mag-alog, maglagay ng linya. Nakikinig sa mga brag ng mga mangingisda sa paligid. Naramdaman kong bumuhos ang lakas sa akin. Ang malaking bagay sa ilalim ng tubig ay dahan-dahang lumulutang. Hindi ko alam kung ito ay 100 kilong balyena o isang malaking isda. Sa ilalim ng inaasahang liwanag ng lahat, isang maitim na anino ang dahan-dahang lumitaw. Ngunit hindi ito ang hugis isdang inaasahan, kundi isang namumulubhang berdeng sako na gawa sa balat ng ahas. Marahil dahil matagal na itong nababad sa tubig. Punong-puno ito ng mga damong tubig at putik. Parang isang malaking bilog na balot ng balahibo. Lahat ng tao sa paligid ay napailing at napabuntong hininga. Sayang naman. Paano ako nakahuli ng isang pakete ng basura? Ang pakiramdam ko ay bumagsak mula sa ulap patungo sa kailaliman. Sa pagkabigo, hinila ko ang sako sa dalampasigan. Sa isang iglap, isang hindi maipaliwanag na amoy ng isda ang kumalat sa hangin. Kasama nito ang isang matamis na nakakasuklam na pakiramdam. Isang kasama sa pangingisda ang hindi nakatiis. Agad siyang nag-ubo. Piniga ko ang aking ilong at lumuhod ako upang kunin ang panghuli. Sa sandaling makakababa ako, biglang kumabog ang aking mga mata. Nakita ko ang butas na pinunit ng pangisda, na biglang nagpakita ng daliri na may pulang nail polish. Sa isang iglap, parang may umingay sa aking isipan. Napaupo ako sa lupa at hindi makagalaw. Nakita ng matandang lalaki sa tabi, at masayang lumapit sa akin. May natagpuan ka bang mahalaga? Patingin naman ako. Pero sa susunod na sandali, biglang natigil ang sasabihin ni Manong. Isang matinis na sigaw ang pumunit sa katahimikan sa tabi ng ilog. May pinatay. Pagkalipas ng mahigit 20 minuto, pulang at asul na ilaw ng pulis ang nagliwanag sa ilog na ito. Nasa gitna ako ng 2 tito na may sombrero. Kahit na walang suot na pilak na pulseras. Pero ang postura ay walang pinagkaiba sa isang suspect. Ang matandang pulis ay si Wang Jiangwo. Siya ang hepe ng unit ng krimen ng lungsod. Ang kanyang mga mata ay parang agila. Isang sulyap lang ay tiyak na magpapakaba sa iyo. Bilang tagapangalaga, gusto ko lang uminom ng sabaw ng isda. Sino ang mag-aakalang ganito ang mahuhuli ko? Tumingin si Wang Jiangwo sa aking walang lamang lambat, at itinuro ang bag na gawa sa sinulid sa lupa. Wala nang tsansa na makakain tayo ng sabaw ng isda ngayon. Bumalik ka na lang sa opisina at uminom tayo ng tsaa. Sa silid ng interogasyon, hawak ko ang disposable na tasa, at parang wala akong kaalam-alam. Nakasalubong si Wang Jiangwo, na seryosong tinitingnan ang mga dokumento sa kanyang kamay. Ayon sa pagsusuri ng forensics, ang mga bagay sa bag ay talagang mga piraso ng tao. Ngunit ang mga organo ay lahat na ring natural na naglaho. Tanging mga buto ng daliri at ang taba sa ibabaw na lamang ang natira. Tinatayang ang oras ng pagpatay ay hindi bababa sa 2 taon na ang nakalipas. At talagang walang kaugnayan sa batang lalaki sa harap. Isinara ni Wang Jiangwo ang dokumento. Medyo humupa ang tono. Sige na, wag nang magdaldal. Matapos naming suriin. Talagang ikaw ay isang mangingisdang malas. Pakiusap. O, gusto mo pa bang uminom ng sabaw ng isda? Nagmukha akong
Patuloy na umiwas. Hindi na ako manghuli, hindi na sa buong buhay ko. Matapos kong ayusin ang lahat ng papeles, dala-dala ko ang mga kagamitan sa pangingisda palabas ng istasyon ng pulis. Ngunit palagi kong nararamdaman na ang matamis na amoy ng isda ay nandoon pa sa aking ilong. Tumingin ako sa mga kagamitan sa aking kamay. Nakahanda na akong iwanan ito. Ngunit hindi ko inasahan. Sa sandaling binuksan ko ang takip ng basurahan, biglang may ding sa isip ko. Na-detect na nabasag ang puso ng host. Nabind na sa iyo ang phishing heatmap system ng index report. Makakakuha ka ng puntos sa bawat matagumpay na paghuli. Ang bawat puntos ay maaaring ipalit sa 100 yuan na cash. Bagong user reward, 500 puntos. Bigla akong napatigil sa ginagawa ko. Ang puntos ay katumbas ng 100 piso. Ibig sabihin, ang 500 puntos ay may 50,000 piso. Ang takot sa aking isipan ay agad na naglaho. Napalitan ito ng halos baliw na kasabikan. Ang pangingisda ay pwedeng magpayaman. Tunay ngang hindi ako niloko ng mga sinaunang tao. Tiningnan ko ang oras. May 3 oras pa bago magdilim. Agad na nagdasal sa isip. Buksan ang sistema. Sa harap, biglang lumitaw ang isang semi-transparent na asul na mapa. Ito ay ang mapa ng tubig ng Leijing City. Makikita sa 500 metro sa ibaba ng lugar ng insidente. May isang lugar na kumikislap ng pulang liwanag. Pinilit kong magpakatatag. Lumiko ako at kumuha ng isang shared bike. Diretso sa tabi ng King Shuihe. Anong malas-malas pa? Sa harap ng 50,000 yuan. Kahit nasisad ako ay lumabas. Ibabalik ko siya agad. Mabilis akong nakabalik sa tabi ng King Shuihe. Ang dati kong paboritong pangingisda ay may mahahabang babala na nakalatag. May ilang mga tiyuhin mula sa teknikal na departamento na nandoon pa rin sa pagkuha ng ebidensya. Ayon sa lokasyon na itinakda ng sistema ng thermal map, pumunta ako sa ibaba. Naghanap ng patag na lugar upang muling mag-set up ng pain at magtapon ng linya. Talagang, hindi umabot ng 1-0 minuto ang linya sa tubig. May nangyaring kilos sa bobber. Una, kumilos ito ng 2 beses. At unti-unting bumaba. Ito ay tipikal na galaw ng pag-akyat. Ako'y labis na natutuwa. Umaasa. Karamihan sa ganitong galaw ay malamang naligaw na malaking isda. Huminto ako at nag-focus. Tamang-tama ang pagkakataon. Biglang hinila ang baitang. Ngunit biglang bumigat ang hawak ko. Ang pamilyar na bigat na parang magdudulot ng atake sa puso. Napako agad ang ngiti ko sa mukha ko. Pagkatapos, maingat kong inurong ang linya. Dahan-dahan kong hinila palapit ang bagay. Isang piraso ng bagay na may kakaibang anyo iyon. Walang balot na sako. May ilang piraso lang ng sirang tela. Nakabalot sa isang piraso ng kahoy. Na may malinaw na estruktura ng kasukasuan. Na mukhang isang piraso ng buto ng hita. Ngunit ang mga bakas ng pagkabasag ay tiyak na hindi natural na nahulog. Ang puso kong nag-aalala ay tuluyan ng huminto. Ang malamig na takot ay umabot mula sa talampakan hanggang sa ulo. Ano ba ito? Parang sinaksak na ang pugad ng tao. Mahigpit kong kinuha ang aking telepono. Kapitan Wang, hindi ka pa tapos sa trabaho, di ba? Pasensya na, pero pwede bang mag-abala ka ulit at pumunta dito? May nahuli na naman akong isda. Muling dumating si Wang Jiangwo sa lugar. Ang tingin niya sa akin, 7 bahagi gulat, 3 bahagi duda. Kuya, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Dati ka bang magnanakaw ng libingan? O may natutunan ka bang kasanayan sa paghahanap ng kayamanan? Kapitan Wang, sabi ko gusto ko lang mangisda para mapabuti ang pagkain namin. Napairap si Wang Jiangwo. Mukhang naniwala siya. Pagkatapos ay tumitig siya sa mga buto sa harap niya. Isang phalange ang nandoon. Matapos ang pagsusuri, nadiskubre na ang EFI ay tumutugma sa kaso 2 taon na ang nakalipas. Ang kasong umantig sa lahat ay ganap na tumutugma. At ang buto ng binti na ito ay malamang na mula sa parehong tao. Ang kasong iyon ay ako ang nag-imbestiga noon. Kahit na natukoy na ang suspect. Ngunit dahil hindi pa natagpuan ang katawan ng biktima, kaya't ang kaso ay naantala. Sino ang mag-aakalang? Ang mahalagang ebidensya ay nahuli ng ganito. Ayos lang, kapatid. Maaari mo nang isaalang-alang ito bilang tagumpay. Kapag nalutas na natin ang kaso, kaagad kitang tutulungan para sa subsidyong para sa mga masugid na mamamayan. 3 araw mamaya sa bulwagan ng pulong ng Criminal Investigation Team ng Leijing City. Bilang pangunahing bida, nakatayo ako sa entablado. May suot na malaking pulang bulaklak sa aking dibdib. Hawak pa ang bandila na inihanda mismo ni Wang Jiangwo. Mabuting mamamayan. Kaaway ng kasamaan. Sabi ni Wang Jiangwo sa mikropono ng may damdamin.
Dahil sa natatanging kontribusyon ni Comrade Shenmo sa kasong ito, na may malaking sukat, nagpa siya ang City Bureau na bigyan siya ng titulong mabuting mamamayan at magbigay ng gantimpalang 50,000 yuan. Nang marinig ko ang tatlong salitang 50,000, bigla na lang lumiwanag ang aking madilim na mga mata. Ayos lang, hindi ito sayang na pagpunta. Sa wakas, may kaunting laman na. Pagkatapos ng seremonya, kakatapos ko lang lumabas ng pinto. Hinabol ako ni Wang Jiangwu. Dahan-dahan lang maglakad. Dahan-dahan lang, Fujiyang City. Nasolusyonan na ang kaso. Naway magpahinga ang mga yumao. Maaari mo nang ituring itong isang malaking kabutihan. At saka, kung sakaling makakuha ka pa ng magagandang bagay sa hinaharap, huwag mo nang tawagan ang isa-isa zero. Diretso na lang sa aking personal na telepono. Captain Wang, hindi mo ba ako maaasahan kahit kaunti? Gusto ko lang maging isang tahimik na mangingisda. Sige, sana makahuli ka agad ng marami. Pagkatapos magpaalam kay Wang Jiangwu, diretso akong umuwi. Sumulyap ako sa bag ng mga gamit pangisda sa sulok ng dingding. At biglang may naisip ako. Kung gusto mong maging mahusay sa isang bagay, kailangan mo munang ihanda ang iyong mga kagamitan. Hawak ko ang mga bagay na palaging nahuhuli. Siguradong hindi sapat ang aking pang-akit. Hindi ko maalis ang masamang espiritu. Kaya't gumastos ako ng mahigit sa 10,000. Bumili ng limitadong bersyon ng Dawa Wave Dragon na rod. Bumili rin ako ng pinakamataas na kalidad na imported na linya at master level na float. At espesyal kong pinalitan ang hawakan ng peach wood na nakakapag-alis ng masama. Ngayon, mayroon na akong set ng mga makapangyarihang kagamitan. Hindi ako naniniwala na hindi ako makakahuli ng isda. Kinabukasan, nagising ako. Ang mga bagong kagamitan sa pangingisda ay naihatid na sa aking pintuan. Binuksan ko ang sistema ng heat map para sa pangingisda. Na-refresh na ang mapa ng mga tubig sa Linis City. Wala nang mga pulang tuldok sa Kingshui River. Sa halip, may isang madilim na pulang tuldok sa Gikutan, 30 kilometro ang layo mula sa Linis City. May isang malalim na pulang liwanag. Tahimik siyang nagtatago sa ilalim ng tubig. Sa ganito kalayong lugar, mag-isa lang ako. Paano kung may mangyari talaga? Nag-isip ako. Kinuha ko ang luma kong cellphone mula sa drawer. Nag-download ako ng isang live streaming app. Sino ba ang hindi nangangailangan ng kasama? Mas mapagkakatiwalaan pa ang mga kaibigan sa internet kaysa sa totoong kaibigan. 3:00 ng hapon. Sumakay ako ng taxi papunta sa kabundukan sa harap ng Gikutan. Tiningnan ng driver ang destinasyon sa navigation. At sinulyapan din ang mga gamit ko. Nag-alinlangan siya sandali at nagsalita. Binata, pupunta ka ba sa Gikutan? Sabi nila hindi raw malinis ang lugar na iyon. Tuwing taon may mga tao na bigla na lang nahuhulog. Salamat, guro. Sa gabi, maririnig mo pa ang mga iyak. Mag-isa ka nang pumunta. Bumalik ka ng maaga. Pagkatapos sabihin iyon, umalis ang driver na parang tumakas. Kailangan talagang sabihin ng kapatid na ito. Hindi ba't sinasadya niyang mangtakot? Hinawakan ko ang alon-alon na dragon sa likod ko na nagkakahalaga ng libo-libo. Pinatatag ko ang loob ko. Maski pira-pirasong pera ng bayan, naranasan ko nang mawala. Ano nang dapat kong katakutan? Pagkatapos, dala-dala ko ang malalaki at maliliit na bag. Naglakad ako sa makitid na daan ng mga 10 minuto. Sa wakas, narating ko rin ang lokasyon na tinukoy ng sistem na may pulang tuldok. Isa itong tipikal na lawa na nabuo dahil sa pagguho ng bundok. Ang tubig sa lawa ay nagpakita ng isang nakabibinging madilim na berde. Mukhang may ilang panganib. Nilunok ko ang aking laway. Humanap ako ng isang medyo patag na bunto ng mga bato. Ipinatong ko ang bag at sinimulang ayusin ang aking kagamitan para sa livestream. Dahil ito ay bagong account. Tahimik ang livestream room. Hindi rin ako nagmamadali. Sanay na paghahanda ng pain at pag-aayos ng float. Kinuha ang espesyal na kutsara para sa pagpapakain. Isang kutsara, itinatapon ang mga butil ng mais. Pagkatapos, kinuha ang fishing rod at malakas na inihagis. Ang pain ay eksaktong bumagsak sa ibabaw ng liwanag. Lumilipas ang bawat minuto at segundo. Lumubog ang araw sa kanluran. Naging madilim ang liwanag sa lambak. Bumaba ka. Mas dumami pa nga ng kaunti ang mga tao sa livestream. Umabot na sa mahigit 50 katao. Sa totoo lang, gusto ko na ring umalis. Pakiramdam ko malamig ang likod ko habang nakaupo. Pero yung pulang tuldok na pinapakita ng sistema ay nandito lang. At bahagya pa itong gumagalaw. Siguradong may buhay ito. Mga kapatid, huwag kayong magmadali. Ang malalaking isda ay kumakagat lang tuwing gabi. Kakasabi ko lang.
Biglang gumalaw ng malakas ang float sa ibabaw ng tubig. Nabuhayan din ako. Mga kapatid, nakita niyo ba? May kumakagat na. Pagkasabi ko, kusa nang gumalaw ang katawan ko. Itinaas ko ang kawit para tusukin ang isda. Narinig lang ang isang malakas na pak. Napakalakas ng tunog ng pisi ng pamingwit na humihiwa sa tubig. Parang may halong tunog ng metal na nanginginig. Ang hawak kong pamalo ay biglang yumuko na parang kalahating buwan. Isang hindi maipaliwanag na lakas ang nagmula sa dulo ng pamalo. Nabigla akong nahila paabante. Halos mahulog na ako sa lawa. Biglang sumabog ang live stream. Nagsimula ang sigaw ng mga multo. Ngunit sa oras na ito, wala akong panahon para tingnan ang mga komento. Mahigpit kong niyayakap ang fishing rod. Itinataas ang dulo ng rod sa aking tiyan. Namumula ito tulad ng atay ng baboy. Sumigaw ako ng malakas. Gamit ang lakas ng aking katawan, sumandal ako pabalik. Ano ba talaga tong putangin ng bagay na to? Sobrang bigat, parang hindi isda ang pumapalag. Mas parang may kalabaw sa ilalim ng tubig na humihila. Tara, hilahin mo. Nagsimulang kumulo ang tubig sa ibabaw. Ang daming bula ang lumitaw. Yung bilang ng mga nanonood sa live. Dahil sa matinding eksenang ito, biglang tumaas sa 17. Mayroong kung ano sa ilalim ng tubig, hindi ito isda, sigurado. Mayroong bagay sa ilalim ng tubig, kahit pa 100 kilo na malaking isda. Kahit pa 100 kilo na malaking isda. Mag-ingat ka, baka mahuli mo pa si Hari ng mga dragon. Si Hari ng mga dragon, baka mahuli mo talaga. Kung mahila mo to pataas, magla-livestream ako habang kumakain ng tae ng nakabaliktad. Kakagatin ko pa ang aking mga ngipin. Nakatayo ang mga ugat sa noo. Buti na lang ang pulang tuldok sa mapa ng sistema. Ay unti-unting lumalapit sa dalampasigan. Sa wakas, matapos ang halos 10 minutong pagtutunggali, pumutok ang tubig. Hindi iyon ulo ng isda. Hindi ito likod ng halimaw sa tubig. Kundi isang piraso ng kulay abong pakpak na may metalikong kinang. Tama, pakpak nga ito. Kasunod nito ay isang streamline na hugis. Mga higit 1 metrong haba ng kulay abong bagay ang lumitaw sa tubig. Parang isang mini version ng fighter jet pero walang cockpit. May propeller pa sa likuran. Napakunot ang noo ko. Napatulala ako at pati mga tao sa livestream ay naguluhan din. Ano ito? Ha! Pagkatapos, sa ilalim ng mga mata ng daan-daang tao sa livestream. Gamit ang lahat ng lakas ko. Hinila ko ang mabigat na bagay na ito patungo sa bunton ng mga bato. Umupo ako sa lupa at humihingal ng malalim. Dito ko lang nagkaroon ng pagkakataon na pagmasdan ang malaking ito. Ang bagay na ito sa aking harapan ay buo ang pintura. Bagamat may mga damong tubig sa itaas. Maliwanag na hindi ito nakalutang ng matagal. Ang mga marka ng bangga sa pakpak, dapat ay mula sa pagkabangga bago nahulog sa tubig. May nakasabit pang isang itim na kahon ng proyekto sa ilalim ng katawan. May selyo ang kahon. Ngunit malabo ang mga sulat. Hindi na ito mabasa ng malinaw. Sa live stream, ang mga tao ay nag-udyok sa akin na magbukas ng kahon. Nilunok ko ang aking laway. Nag-alinlangan ako ng ilang sandali. Sa huli, nagpakita ako ng ngiti na mas pangit pa sa pag-iyak. Mga kapatid, sa tingin ko, kailangan nating maniwala sa bagay na ito. Tito Hat, ito pa lang ang unang araw ko sa live streaming. Ayoko namang makulong dito. Sige, ilabas ko ang cellphone ko. Tinawagan ko si Wang Jiangwu sa Criminal Investigation Department ng lungsod. Kakatapos lang ni Wang Jiangwu sa kanyang mga gawain. Naghahanda na sanang humiga at magpahinga. Ngunit pagkapahinga niya, tumunog ang cellphone niya. Nang makita ang caller ID, si Shen Mo, yung nangingisda ng bangkay, biglang tumalon mula sa kama. At sinagot ang tawag. Pagkatapos marinig ang paliwanag ko, agad siyang nagbihis at sinabi, "Huwag mong galawin ang kahon na iyan. Patayin mo ang live stream. Umupo ka lang dyan at maghintay sa akin." Agad akong dadalhin ang tao roon. Pagkalipas ng 40 minuto, ang matinis na tunog ng sirena ay nagwasak sa katahimikan ng lambak. Pagkatapos iparada ang sasakyan sa tabi ng daan. Pumasok si Wang Jiangwu kasama ang ilang batang pulis. Nang makita ang nakahiga sa mga batong pangpang, ang isang gray na drone na mahigit 1 metro ang haba. Lahat ay napasinghap sa gulat. Umiikot si Wang Jiangwu sa paligid ng drone. Mukhang seryoso ang kanyang mukha. Ito ay binago mula sa industrial frame ng Xiaohe series. Pinalaki ang baterya at motor. Ginawa ito para sa mabigat na kargamento at malayo ang paglipad. I-lock muna ang lugar. Hintayin ang technical na team.
Naiintindihan. Si Wang Jiangwo ay isang masugid na tagahanga ng drone. Sa isang tingin pa lang, alam na niya ang modelong ito. Agad lumapit ang mga kasama mula sa technical department. Maingat nilang sinuri ito. Ang itim na bagay na nakasabit sa kahon. Matapos matiyak na walang pampasabog. Saka lang nila pinunit ang selyo. Binuksan ang takip ng kahon. Inunat ko ang aking lieg at tumingin. Agad akong napapikit sa gulat. Nanginig ang ulo ni Lee mula sa teknikal na departamento. Umupo siya at kinuha ang isang piraso at tiningnan ito. Ito ay isang chip, o isang high-end chip na kasalukuyang kinokontrol sa merkado. Ang kahong ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 milyon. Dapat ay smuggling. Nakatitig si Wang Jiangwo. Kamakailan ay talagang may mga balita tungkol sa isang grupo ng smuggler na gumagamit ng drone para sa cross-border smuggling sa mga bundok. Hindi ko inasahan na may isang bumagsak sa gikutan. At nahatak pa ito ng tao. Nang maisip ito, tumingin si Wang Jiangwo sa akin. Ang mga mata mo ay may 3 bahagi ng pagkabigla at 7 bahagi ng pagdududa. May mga koneksyon ka ba sa labas, bata? Bakit tuwing may malaking kaso, nandyan ka? Kapit Wang, sa ngalan ng langit. Talagang gusto ko lang manghuli ng isda. Sino bang makakaalam na may ganitong bagay sa tubig? Sinasabi ko, mas gusto ko pang mahuli ang isang isdang may bigat na 100 kilo. Umiling si Wang Jiangwo at nagbuntong hininga. Kumaway siya sa natitirang mga tao. Sige, dalhin muna natin ang mga gamit pabalik. Shen mo, sumama ka rin sa amin. Opo. Pero Kapitan Wang, pwede ba akong umupo sa harap ngayon? Masakit ang likod ko sa likod ng police car. Napairap na naman si Wang Jiangwo. Tila pumayag na siya. Hihe. Kahit na naputol ang aking live stream sa gabing ito, ang tungkol sa video ng pangingisda gamit ang drone, ay kumalat sa internet na parang virus. Kinabukasan, naging sikat ako sa Lijiang City. Kahit na ang mga detalye ay hindi maaaring ilabas. Ngunit ang masugid na mamamayan na si Shen, ulat tungkol sa pagtulong sa pulisya na masugpo ang malaking kaso ng smuggling, na inilabas pa rin. Dagdag pa ang naunang kaso ng pagputol ng katawan na naipalabas sa telebisyon. Ang mga tagasunod sa aking account ay biglang tumaas ng mahigit 50,000 sa isang gabi. Sa comment section, talagang napakaraming talentado. Enye. Tiete. Linda rin, ano ba yan? UI. Siyempre, bukod sa reputasyon, mas kapaki-pakinabang ang gantimpala. Dahil sa malaking halaga ng kaso. At ito ay isang mahalagang pahiwatig. Mas mataas ang gantimpala ngayon kaysa dati. 10,000 piso. Tumingin ako sa balance ng aking bank account at hindi mapigilang umiti. Sa oras na iyon, dumating din ang tunog ng sistema gaya ng inaasahan. Hindi ako nag-atubiling i-redeem ang pampalakas. Kagaya kahapon, halos mapagod ako ng husto kakahabol doon sa drone. Ang katawan ang puhunan. Kailangang palakasin. Biglang may dumaloy na init sa buong katawan ko. Ramdam kong puno ng lakas ang buong katawan ko. Kahit na sa prosesong ito, napadighay ako ng maraming beses sa kalsada. Buti na lang ay naging kasya ang resulta. Ngayon may pera na. At maganda na ang katawan. Panahon na para mag-enjoy sa buhay. Naalala ko ang mga komento sa live stream kagabi. Na nangungutya sa akin na hindi makahuli ng isda. Agad akong nagdesisyon na bumili ng pinakamalaking aquarium sa pet market. At mag-alaga ng pinakamahal na isda. Dapat kong hugasan ng maayos ang kahihiyan. Hindi naman kalakihan ang pamilihan ng mga isda at insekto sa Lijiang City. Nag-ikot ako sandali. Wala akong nakita na aquarium na babagay sa halaga kong 200,000. Nang halos pauwi na akong bigo. Biglang kumurap ang matagal ng tahimik na system map. Automatiko kong binuksan ang mapa. Nakita ko na sa kaliwa ko, wala pang 2 metro ang layo. Nagliyab ng isang maliit na liwanag. Ngunit hindi ito pula, kundi gintong liwanag. Walang nabanggit na gintong liwanag sa sistemang ito. Baka ito ay isang napakabihirang kayamanan. Siyempre, ang ginto ay mukhang mahal. Huminto ako. Lumiko ako upang tingnan ang pwesto na iyon. Ito ay isang maliit na tindahan ng pagbebenta ng pagong. May ilang sirang plastik na palanggana. Napuno ng iba't ibang laki ng mga pagong. Ang nagbabantay ay isang matandang lalaking mukhang tapat. Ang aking tingin ay nakatuon sa tabi. Isang mukhang marumi na foam box. Dahil sa klasikong nasa mapa ng sistema. Nasa loob ng kahon na iyon. May isang nag-iisang pagong na kasing laki ng palad. Napuno ng tuyong putik. May 3 malinaw na itim na guhit sa likod. Nang makita ng matanda na tinitingnan ko ang pagong.
Sinabi niyang nakuha ko ito 2 araw na ang nakalipas sa bukirin. Ang tawag dito ay closed turtle. Kung gusto mo, hetong piso, sa'yo na. Ang gintong liwanag na minarkahan ng sistema. Hetong piso lang. Siguradong napakasulit nito. Natuwa ako sa loob-loob ko. Kaya agad ko itong binili. Kahit hindi ko pa alam kung ano ang espesyal dito. Pero hindi naman nagkakamali ang sistema. Habang naglalakad ako, binuksan ko ang live stream. Mga kapatid, ipapakita ko sa inyo ang isang magandang bagay. Kakatapos ko lang makuha ang 100 yuan. Tingnan niyo kung sulit ba. Tugma sa ulat kaninang umaga. Tugma sa ulat kaninang umaga, Wuyuan pangalan mo. Pagbukas ko ng live, Wuyuan pangalan mo. Dumagsa ang 3,000 tao sa live stream. Nahuli ng kagawaran ng katarungan ang ipinagmamalaking ito. Mukhang nahuli ng pagong na ito ang opisyal ng kagawaran ng katarungan. Malamang may bagong kalokohan na naman ang opisyal ng kagawaran ng katarungan. 74 dilaw na kahon ng pagong, sandali lang host, 1,035. 22 sandali lang host, 1,034. Mukhang hindi kakaraniwang pagong. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang isa itong wild na golden coin turtle. Ang antas ng pagkasira ng likod ng shell at mga guhit ng paglago. Hindi bababa sa ilang dekada na ito. Ang halaga nito ay nagsisimula sa 6 na digit. Sandali, ang wild na golden coin turtle ba ay second-class protected animal? May ibubuga talaga ang Minister of Justice. Nangingisda ng endangered species. Namimili para makulong. Ang astig ng buhay mo. Tinitigan ko ang buong screen ng mga bullet chat. Hindi ko napigilan ang aking kamay na magalaw. Halos mahulog ang pagong sa lupa. Itong nakakapagod na sistema. Akala ko ang ginto ay isang napakabihirang kayamanan. Hindi ko inasahan na ibig sabihin nito ay gintong pulseras. Pinagpiestahan ko ang aking ngipin. Nagawa kong gumawa ng desisyon na salungat sa aking mga ninuno. Diretso akong tumawag kay Wang Jiangwo. Tumunog ang telepono ng matagal bago ito sumagot. Sagot. Shen Mo, ikaw ba ang aking kalaban? 1 araw lang akong nagpapahinga sa loob ng 1 buwan. Ano na naman ang nahuli mo? Isang aircraft carrier ba? Hindi ito nahuli ni Kapitan Wang. Binili ito, bumili ako ng pagong sa pamilihan ng mga bulaklak at ibon. Sabi ng mga netizen, ito ay isang antas ng proteksyon na hayop. Sa kabilang linya, malalim na huminga si Wang Jiangwo. Pinagpag ang kanyang mga pangil. Tumayo ka lang dyan, huwag kang gagalaw. Bantayan mo ang pwesto na iyon. Agad akong magpapadala ng mga tauhan mula sa malapit. CJ. Pagkalipas ng 1-0 minuto, muli akong sumakay sa patrol car. Kawawang matandang nagbebenta ng pagong. Dahil sa pag-aakusang nagbebenta ng mga mahahalagang ligaw na hayop, dinala siya. At nakakuha ng malalim na aral tungkol sa proteksyon ng mga nanganganib na hayop. Yung napakahalagang pagong na ginto. Inako ng mga eksperto mula sa kagawaran ng kagubatan. Matapos ang lahat ng abala, nang lumabas ako mula sa himpilan ng pulisya. Malapit nang magdilim, mas nakakapagod pa ang araw na ito kaysa sa pangingisda. Anong gintong liwanag? Walang kita na nakuha. Nagdagdag pa ako ng 100 pesos. Nang naghahanda na akong maghugas at matulog, biglang tumunog ang system prompt. Parang musika sa langit. Bigla akong napaupo sa kama. Pakikisama sa mga isda. Pagbaba ng pagbabantay. Pagbaba ng pagbabantay, pagbaba ng pagiging alerto. Hindi ba't ito ang aura ng pang-akit ng isda? Sa wakas, makakahuli na ako ng buhay na isda. Tinitingnan ko ang wave pattern na fishing rod sa sulok ng dingding. Muling sumiklab ang apoy sa aking mga mata. Dahil sa kasanayang ito. Sayang naman kung hindi ako manghuli ng higanting isda kay Boss Pan. Nang sumilip ang unang sinag ng araw sa umaga sa bintana, hindi na ako makapaghintay, bumangon agad at naghilamos. Kinuha ko ang kagamitan at handa ng sumubok ng malaking huli. 8:08 ng umaga. Dumating ako sa hilagang suburb ng lungsod ng Linjiang. Ang bantog na paraiso ng malaking karpa. Pangisdaan ni Lolo Wang. Dati, ito ay isang abandonadong hukay ng hurno. Pagkatapos, isang kalbong boss na ang pangalan ay Zhang Dafu. Ang nag-upa nito, at ginawang pangisdaan. Maraming mangingisda na nakaupo sa tabi ng hukay ngayon. Napaka-epic ng tanawin. Kakapasok ko lang na may dalang fishing gear. Sinalubong ako ni Zhang Dafu. Uy, hindi ba't ikaw ang sikat na tao mula sa Lijing?
Si Ginoong Ministro ng Kriminalidad, bakit naglalakad ka ba ng nakatago ngayon? O may bibilhin ka? Nagsalita habang naglalabas ng usok. May kaunting pang-aasar sa kanyang mga mata, nagpatuloy siya. Ngunit sinabi ko na ang masakit na katotohanan. Sa hukay na ito, may isda lamang. Wala akong uri ng kita na gusto mo. Nagtawanan ang ilang mga regular na customer sa paligid. Ayaw ko na ring makipagtalo sa kanya. Sabi ni Boss Zhang, nagbibiro lang siya. Ako ay isang seryosong mangingisda ngayon. Magkano ang bayad ngayon? Si Zhang Dafu ay naglabas ng 5 daliri na parang karot. Ang pangunahing isda ay malaking alimango. May halo na grass carp at carp. 4 na oras, 500. Bumalik ng isda, 4 na yuan bawat kilo, 500. Ang isdang ito ba ay pinalaki gamit ang mga gintong bar? Napatawa si Zhang Dafu nang may pang-uyam. Itinuro niya ang fish pond sa likod niya. It said, kung mahal para sa'yo. Kung mahal, pumunta ka sa ilog. Libre doon. Pwede ka pang makahuli ng matatandang isda doon. Kagabi lang ako naglagay ng 2,000 kilo ng tilapia dito sa hukay ko. Bawat isa, higit 1 kilo ang bigat. Basta't kaya mong ubusin ang pondo. Sige, tatanggapin ko na. Nainit din ang ulo ko. Karaniwan, ang mga itim na pondo ay nasa 2 o 300. Talagang madumi at masama ang puso ni Lao Zhang. Kailangan siyang turuan ng leksyon ngayon. Agad akong kumuha ng 5 malaking pera. 500, ayos lang ang 500. Pero kung mabigo ako, huwag kang umiyak ah. Parang narinig ni Zhang Dafu ang pinakamalaking biro. At itinuturo ang katabi niyang bisita. Kung makakahuli ka ng 50 kilo ngayon, ibabalik ko sa'yo ang 500 yuan, hindi lang iyon. Kaya ko pang kainin ang isdang iyon dito mismo. Lahat ng tao dito ay saksi. Ang mga kasama sa pangingisda ay pumalakpak at pumuri. Hindi na ako nag-aksaya ng salita. Humanap ako ng pwesto at umupo. Nagsimula na ang live stream sa lawa. Nagsimula na ang mga bata. Dumarating na ang mga tao sa live room. Nagsimula na akong ayusin ang linya at maghanap ng ilalim. Kahit na sa mga nakaraang taon, hindi ako nakahuli ng marami. Pero pamilyar na pamilyar ako sa prosesong ito. Dagdag pa, may golden finger ako ngayon. Makakahuli ako ng isda. Hindi ba't madali na lang iyon? Naglagay ako ng maingat na inihandang pulang uod. Punong-puno ng tiwala, itinapon ko ang unang bait sa araw na ito. Matatag na nakatayo ito sa tubig. Lumilitaw ang 2 mata. Hawak ko ang pang-itaas ng kawit. Humihinga ng mabuti. 5 minuto na ang lumipas. Lumipas na rin ang kalahating oras. Ngunit ang pang-itaas ay nananatiling tahimik na parang isang batong nakatayo. Hindi dapat ganito. Sa pamamagitan ng heatmap ng sistema, maliwanag kong nakita na maraming isda ang nagtipon sa lugar. Ngunit ang mga isdang ito ay umiikot lang sa tabi ng pain. Hindi man lang bumubuka. Talagang kakaiba. Nakatayo sa silid ng bayad. Habang pinapalamig ang sarili, si Zhang Dafu ay nanonood sa surveillance. May nakangiting malamig sa kanyang labi. Pangalan ng electric meter ng rental na tubig, 79,773. Bobo, kagabi lang ako naglagay ng kalahating toneladang pataba. Bawasan ang nilalaman ng oxygen sa tubig. Nawawala ng oxygen ang mga isda at lumulutang. Sino ba ang may pakialam na kumain ng pain mo? Habang lumilipas ang oras, nagsimula na rin akong magpawis sa noo. Hindi ba't hindi dapat ako magbato ng bato sa sarili kong paa ngayon? Nagsisimula na ring magbago ang hangin sa live stream. Kaya ba ng host ito? Ang tagal na nito. Walang natirang alaala. Walang natira. Ginoo, ang ministro. Sa tingin ko, mas mabuting i-report natin ang isdang ito. Mukhang may kinalaman ito sa panlilinlang. Dahil dito, medyo nahihiya ako. Humigop ako ng malalim na hangin. Tahimik kong binigkas sa isip ko, lahat ng kakayahan ng sistema, buksan. Pangunahing pakikipagkaibigan sa mga isda. Mukhang gumagana na. Kasabay ng paggalaw ng aking isipan. Isang hindi nakikitang alon ang lumaganap mula sa akin. Kumalat ito pababa sa ilalim ng tubig. Sa susunod na segundo, may nangyaring kamangha-mangha. Yaong mga nasa heatmap, mga puting liwanag na tamad na umiikot, ay nagsimulang kumilos, na parang nagmamadali patungo sa aking pugad. Ang dating tahimik na ibabaw ng tubig, biglang nag-uumapaw na parang pinakuluan. Nagniningning ang aking mga mata. Hinawakan ko ang pamingwit at sumigaw sa live stream na nandito na. Nandito na! Mga kapatid, tingnan niyo ito. Pumasok na ang mga isda sa pugad. Bakit pumasok ang mga isda sa pugad? Nakikita rin ng mga manonood sa live stream ang pagbabago sa ibabaw ng tubig.
Aba, anong nangyayari dito? Bakit biglang parang nagbukas ang tubig? Mukhang may mangyayaring malaking isda dito. Ngunit, mukhang lumampas na sa inaasahan ko ang takbo ng mga pangyayari. Talagang dumating ang mga isda. Pero parang hindi sila pumunta para kainin ang pain. Parang mga masugid na tagahanga na nakita ang kanilang idolo. Pilt silang dumidikit sa aking float. Tumatakbo sa linya ng pamingwit. May ilang isda pa nga na tumatalon at pilit na tumatakbo papunta sa pampang. Plak! Isang malaking karpa na higit 2 kilo ang tumalon sa tabi ng paa ko. Nagpupumiglas ito ng todo sa putikan. Yung bibig niya, bukas sara ng bukas sara. Parang tinatawag akong kuya. Mahal kita, na patigil talaga ako sa kinatatayuan ko. Pati mga nanonood sa livestream na pangangarin. Sa totoo lang, anong klaseng salamang ka meron sa bayad na kwarto? Host, may nilagay ka ba sa tubig? Bakit biglang nabaliw ang mga isda na maayos naman? Ito na ba ang tinatawag nilang libu-libong isda na nagtitipon? Nagbago ang mukha ni Zhang Dafu. Nabitiwan niya ang buto ng pakwan sa takot. Matagal na siyang nagbukas ng palaisdaan. Nakita na niya ang mga panahong maraming nahuli. Nakita na rin niya ang panahong walang nahuli. Pero hindi pa niya nakita na ang mga isda mismo ang tumatalon papunta sa pampang. Hindi ko rin naramdaman ang kasiyahan sa mga sandaling iyon. Sa halip, pinagpapawisan ako ng malamig. Kahit paikot-ikot sa akin ang mga isda. Hindi naman sila kumakagat sa pain. Sinubukan kong hilahin ang kawayan. Pero ang nakuha ko lang ay isang piraso ng kaliskis. Hay naku, kainin niyo naman. Ano bang silbi ng pagdikit-dikit lang? Habang abala akong humarap sa grupong ito ng mga masugid na tagahanga, bigla kong napansin. Sa ilalim ng masisikip na mga liwanag, nagningning ang isang pamilyar na pulang liwanag. At sa paligid ng pulang liwanag, may mga alon ng liwanag na parang mga boses. Biglang tumalon ang puso ko. Pulang liwanag, pulang liwanag. Alam ko na, hindi ako mapapayagang makapangisda ng tahimik sa sistemang ito. Ngunit bigla akong nagkaroon ng ideya. Lumingon ako. Sumigaw ako kay Boss Zhang sa malayo. May problema ba ang mga isda mo? Bakit hindi sila lumulutang? Si Zhang Dafu ay lumapit sa likuran ko. Habang nag-aalalang tinitingnan ang mga isda sa lawa. Narinig niya ang sinabi ko. Matigas ang kanyang lieg na nagsabing mainit ang panahon. Mababa ang presyon ng hangin kaya normal lang na lumutang ang mga isda. Hindi ka lang magaling. Bakit mo pa sinisisi ang mga isda? Kasalanan mo yan, hindi ng iba. Napatawa ako ng malamig. Tiningnan ko ang pulang liwanag sa ilalim ng tubig. Pagkatapos ay lumingon ako sa kamera at ngumiti. Mga kapatid. Dahil sinabi ni Boss Zhang na mahina ang teknik ko. Palitan naman natin ng ibang paraan ng pangingisda. Habang sinasabi ko ito, sa harap ng lahat, nagsimula akong palitan ang linya. Pinalitan ko ng mas makapal na 2.0 na lakas na linya. At nagdagdag pa ng isang 3-pronged na balahibong kawil. Bagamat medyo may kapintasan ang affinity finger ng sistema para sa isda. Hindi ako kailanman nabigo sa red dot. Tumingin si Zhang Dafu habang nagpapalit ako ng linya. Nagtatalon ang kanyang talukap. Hey, anong ginagawa mo? Iyan ay isang forehook. Sino ang gumagamit ng bagay na iyan para mangisda? Tumayo ako. Inilabas ang balikat. Mahigpit na nakatutok ang mga mata sa pulang tuldok sa ilalim ng tubig. Sinabi ko bang manghuli ako ng isda? Tumingin kang mabuti. Habang sinasabi ko ito, parang nagtatapon ako ng granada. Itinutok ko sa lokasyon ng pulang tuldok. Ibinagsak ko ang panghuli ng isda. Plok! Diretsong tumusok sa ilalim ng tubig ang kawit. Hindi ko agad hinila ang kawayan. Sa halip, dahan-dahan kong hinila gamit ang gabay ng mapa ng sistema. Ramdam ko ang bawat detalye ng lupa sa ilalim ng aking kamay. Biglang may naramdaman akong tumama sa matigas na bagay. Pamilyar na ako sa pakiramdam na iyon. Agad akong sumigaw, tara, hilahin na. Ang tunog na ito ay nagpagising sa mga mangingisda sa paligid. Lahat sila ay tumingin dito. Makikita akong nakatayo na may mga paa akong nakabuka. Ang katawan ko ay nakabuwal na parang isang arko. Mahigpit kong niyayakap ang napakabilog na rod ng isda. Bigla akong umangat, kung ang naunang panghuli ng isda ay parang tugtog ng erhu. Ngayon, parang naglalaro ng bulak. Ang nakakabinging tunog ng pagputol ng tubig ay umabot sa buong lugar ng pangingisda. Masyadong mabigat ang bagay sa ilalim ng tubig. Sa pagkakataong ito, hindi ko lang ito nahatak pataas, kundi nahulog pa ako ng kaunti. Nakita ni Zhang Dafu na siya ay nakahinga ng maluwag at biglang sumigaw. Ay, nahulog sa ilalim. Siyempre, talo na tayo.
Sinasabi ko sa iyo, apelyido ko ay Shen. Kung mabibigo tayo, wala na akong pakialam. Ha ha ha. Nabigla rin ang lahat sa live stream sa eksenang ito. Ang mga komento ay umarangkada. Parang naglalaro ng tug of war ang posisyon ng Shangshu. Dapat talagang maputol ang kawayan. Sandali, tingnan ninyo. Parang gumagalaw ang dulo. Baka may malaking bagay. Talagang gumagalaw ang dulo. Pero hindi ito yung uri ng pagtakbo. Ito ay isang mataas na dalas ng panginginig. Parang may electric motor sa ilalim ng tubig na nanginginig. Pinipigilan ko ang aking sarili. Namumugto ang ugat sa noo. Ang katawan na binago ng paunang pampalakas ng pisikal na katangian. Sa sandaling ito, sumabog ang nakakagulat na lakas. Halika na, ikaw. Kasabay ng pag-alon ng malabong tubig. Isang itim na bagay na balot, ng damo at lambat. Napilitan kong hilahin palabas sa tubig ang malaking nilalang. Nakikita ng lahat. Isang malaking kahon na parang itim na speaker, hugis parihaba. May nakakabit na mahaba at waterproof na kable ng kuryente na umaabot hanggang sa kabilang dulo ng lawa. Paglabas ng gamit mula sa silid ng pamamahala, agad narinig ang nakakabinging tunog ng kuryente at mataas na frequency na ugong. Biglang naging malinaw ang mga tunog. Ang mga tao sa gilid ng lawa ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanilang mga tainga. May kakaibang inis sa puso ko. Ang mga isdang dati ay nakapaligid sa akin. Nang lumitaw ang bagay na ito mula sa tubig, parang labis silang nagulat. Bigla silang nagkalat na parang may narinig. At nagmadaling tumakbo papunta sa pampang. Yung iba, pati tumaob at lumitaw ang tiyan. Sa isang iglap, lahat ng mangingisda ay ibinaba ang kanilang mga kawit. Tinutukso ang itim na kahon. Isang matandang mangingisda ay inalis ang kanyang salamin. Nakatitig siya at nagtanong, ano ba ito? Umiling ako ng may pang-aasar. Itinapon ko ang bagay sa paanan ni Zhang Dafu. Zhang boss, ipaliwanag mo nga ito. Ito ang sinasabi mong mababang presyon. Hindi ako magaling sa teknolohiya. Nagmukhang napakabigat ng mukha ni Zhang Dafu. Sa instinct, gusto niyang bunutin ang power cable. Pero naipit ko ang kanyang paa. Mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali. Tunog. Ang bagay na ito ay tinatawag na high-frequency sound wave device. Kilalang-kilala bilang electronic version ng Absolute Net. Nakareact ang mga mangingisda sa lugar. Bigla akong nagalit. Saan ba ako nagkamali? Bakit lagi na lang akong walang laman? Akala ko ba ikaw ang may kagagawa nito? Ito ang dahilan. Alam ko rin. Kapag binuksan ito, lahat ng isda sa loob ng 50 metro ay parang nagkaroon ng concussion. Huwag nang pag-usapan ang pang-akit. Buhay pa rin ako kahit papaano. 10 galit na mangingisda. Hawak ang mga pang-akyat na lambat. Pinalibutan si Zhang Dafu. Nanginig ang mga binti ni Zhang Dafu sa takot. Lahat ng ito ay hindi pagkakaintindihan. Peste, ito ay mga naiwan noon. Nako, aksidente lang na naipindot ko ang switch. Bakit ka nanlilinlang bago pa ang mga linya mo? Ibalik ang pera, ibalik ang pera. Sa mga sandaling iyon, isang mabilis na tunog ng sirena ang narinig na papalapit. Hindi ko alam kung sino ang tumawag sa pulis. Huminto ang sasakyan ng pulis. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pamilyar na mahahabang binti ang lumabas. Si Wang Jiangwo ay nakasuot ng kaswal na damit. Hawak niya ang isang supot ng bagong bili na baozi. Malamang ay hindi pa siya kumakain ng almusal nang tawagin siya. Ang tingin ni Wang Jiangwo ay umikot sa paligid ng tao. Sa huli ay napadpad ito sa akin. Sa huli ay huminga siya ng malalim. Pinisil ang kanyang mga templo. Shen mo, nandyan ka ba kapag wala ako sa trabaho? Nilagyan ako ng tracker. Kakaisip ko lang kumain ng agahan. Bigla mo na lang akong ginulo ng ganito. Nakaturo ako sa fish repellent sa sahig, mukha akong kawawa. Kapitan Wang, totoo ang sinasabi ko. Alam mo namang nitong mga araw na to, ni isang isda hindi ko nahuli. Ngayon pa talaga ako pumunta dito sa palaisdaan para mangisda. Sino ba namang mag-aakalang ito na naman ang mahuhuli ko? Mukhang ito ay pandaraya ng boss. 500 bawat tao. Kapag tinotal, tiyak na hindi maliit ang halaga. Maaari ko ring sabihin na nakatulong ako sa mga tao. Tumingin si Wang Jiangwo sa patuloy na umuusok na pandaraya. Talagang nakakatawa ito. Bagaman hindi ito sakop ng kanilang unit ng investigasyon. Dahil nagkataon na nahuli ito. Muli na namang may kinalaman sa pandaraya ng grupo. Hindi natin ito dapat baliwalain. Hinampas ni Wang Jiangwo ang kanyang kamay. Agad na lumapit ang ilang miyembro ng koponan sa likod niya. Nahawakan nila si Zhang Dafu. Nagsaya ang mga tao sa live stream. Puno ng mga matatanda ang screen.
Mighty si Lord Shen, ang ministro ng mga krimen. Natapos na ang sitwasyon. Pinausok ni Wang Jianguo ang aking balikat at sinabi, kapatid. Ayos lang yan. 2 araw tayong hindi nagkita. Mukhang ang saklaw ng iyong trabaho ay lumawak mula sa mga kriminal. Naging mga ekonomikong krimen na. Tumingin ako sa aking walang laman na lambat ng isda. Napangiti ako at nagsalita. Wang Dui, sobra naman ang papuri mo. Sinasabi ko nga, mas gusto ko pang makahuli ng malaking alimango. Tingnan mo, wala na naman akong nahuli. Tumingin si Wang Jianguo sa lambat ng isda. Itinuro ang isdang patuloy na lumalaban sa pampang at nagbiro. Hey, hindi ba't may isa na dito? Isinipa ko ang isda pabalik sa ilog. Nakanguso akong tumango. Hindi ito tungkol sa mga mangingisda. Maaari bang ituring na pangingisda ang nakuha? Sa susunod, kailangan kong makahuli ng isda. Prinsesa. Pagkatapos, umalis si Wang Jianguo na may kasamang pulis. Umalis ka sa akin. Ang sistema sa harapan ay nag-refresh ng isang mensahe. Mukhang mas kapaki-pakinabang ang negosyong ito kaysa sa totoong pangingisda. Nang maisip ko ito, agad akong umiling. Itinaboy ko ang mapanganib na ideyang ito sa aking isipan. Ako ay mangingisda. Hindi ako bounty hunter. Hindi ko dapat kalimutan ang aking layunin. Tumingin ako sa oras. Maaga pa, kaya't kinuha ko ang aking walang laman na fishnet. Mabilis na lumipat ng lugar. Ngunit hindi ko alam. Dahil sa pagkalat ng isang larawan. Ganap na akong naging tanyag sa pangingisda sa Lijiang City. Sa larawan, hawak ko ang sikat na alon na pangisda. Nakatapak sa pang-akit ng isda. Ang background ay ang nakasara na lawa. At ang pulang ilaw ng sasakyan ng pulis. Isang linya lamang ang nakasulat. Ngunit bawat salita ay tumatama sa puso. Alas 1 ng hapon. Dala ko ang kagamitan. Lumitaw ako sa pintuan ng masayang pangingisda sa silangan ng bayan. Dahil hindi maayos ang pangingisda ni Lao Zhang. Kaya't gagawa ako ng maayos. Sabi nila, ang may-ari ng puok pangingisdang ito ay isang tapat na tao. Maganda ang reputasyon nito sa mga mangingisda. Kaso masyadong malayo ito sa tinitirhan ko. Ito ang unang beses kong pumunta rito. Pagdating ko sa pintuan, handa na sana akong magtanong tungkol sa bayad. Pero hindi ko inasahan na biglang lumaki ang mata ng bantay. Parang nakakita siya ng multo. Bigla siyang tumalikod at tumakbo papasok sa loob ng parke. Boss. Tumatakbo ka na, andyan na yung nagdadala ng relo. Tumingin ako sa lolo na umaalis. Punong-puno ng tanong. Hindi lumipas ang kalahating minuto. Biglang lumabas ang boss na may dalang 2 sigarilyo. Walang sabi-sabi, isiniksik sa aking yakap. Ay naku, boss. Pwede ka namang lumipat ng lugar. Guro, itong maliit kong negosyo. Pakiusap, wag masyadong mahigpit. Itong 2 sigarilyo, ako na ang bahala. Pwede bang lumipat ka ng lugar para maglaro? Hindi po, boss. Gusto ko lang talagang manghuli ng isda. Ay, haha. Master Shen, hindi ko kayo pinipigilan mangisda. Ang totoo, natatakot lang talaga ako na kapag inihulog ninyo ang pain. Baka mahuli ninyo ang mga buto ng lolo ko. Hindi ko kakayanin yon. Kinuha ng boss ang cellphone niya at iniabot sa harap ko. May pilit na ngiti sa mukha niya at nagsabi. Pagkalipas ng 1-0 minuto, nakatayo ako sa gilid ng kalsada, yakap-yakap ang 2 pakete ng huwazi, litong-lito. Napakasama naman ito. Gusto ko lang naman tahimik na mangisda, stick. Bakit parang naging kaaway na ako ng buong industriya? Hindi makapasok sa pangingisdahan, puro malas pa sa ilog. Gusto na ba talaga akong pabagsakin ng langit, bilang hari ng walang huli? Bigla na lang. Nanginig ang cellphone ko sa bulsa. Nang tingnan ko, ito ay boses mula kay Lao Chen, ang kaibigan sa pangingisda, hahaha. Narinig ko na nanaban ka sa lahat ng pangingisda sa Lijiang. Talagang nakakatawa ito. Nagsarado ako ng mata, Zonghua. Nagmamadali akong nag-type ng umalis sa telepono. Muli, nagpadala si Lao Chen ng boses, huwag kang panghinaan ng loob. Hindi ka makapunta sa pangingisdaan. Pumunta ka sa dam. Sa mga bayan sa ilalim natin, may ilang malalaking reservoir. Katulad ng Longwang Reservoir, Heishuitan at iba pa. Kahit medyo malayo, malalaki naman ang mga isda. At ligaw pa ang mga iyon. Wala ring nagbabantay sa'yo. Tama ba? Nang marinig mo iyon, biglang lumiwanag ang mga mata ko. Nga, ang laki ng reservoir. Walang nagmamanage dito.
Gusto kong mangisda, mangisda ako. Pero agad kong natuklasan ang isang problema. Sobrang layo. Tuwing nagdadala ako ng maraming kagamitan, hindi na maganda ang magtaksi pabalik-balik. Tiningnan ko ang balanse sa aking cellphone. Isang ideya ang biglang sumagi sa isip ko, bumili ng kotse. Kailangang bumili ng kotse. Hindi lang basta kotse, kundi isang kotse na malaki, mabilis, kayang mag-off-road pangista talaga. Nang maisip ko yon, tumibay ang aking loob. Bahala na sa mga commercial fishing spots. Gusto kong pumasok sa malaking imbakan ng tubig. I activate ang expedition mode. Sige, gawin na natin. Pumunta ako sa tindahan ng Siri. Naglaan ako ng 1-0 minuto para pumili ng sasakyang gusto ko. Pagkatapos, pinindot ko ang accelerator at umalis sa pinto ng 4 na shop. Naiwan ang usok ng tambutso at ang mga sales personnel ng 4 na shop na nakatulala. Sakto sa oras na ito, may biglang pumasok ulit sa isip ko. Na-detect na ang host ay may unang sasakyang demotor. Na-upgrade na ang fishing heat map. Pinagana ang expedition mode. Fishing map access kasalukuyang nasa remote location. Map access kasalukuyan. Pinalawak ang map scan radius hanggang 100 kilometro. Tumingin ako sa harap ng virtual na mapa na biglang lumawak ng napakaraming beses. Puno ng sigla ang aking puso. Ngayon, ang buong reservoir ng Anjing ay magiging aking kaharian. Narito na ako sa Longwang Reservoir. Ngunit sa oras na ito, panahon ng rush hour. Napakasikip ng daan palabas ng Anjing. Biglang may sasakyan sa kanang lane. May dumating na napakalakas na ugong ng makina. Lumingon ako at nagulat. Isang matinding inangkas na Raptor, 150 pala iyon. Mas mataas pa ang katawan ng sasakyan kaysa sa akin. May nakasabit pang maliit na trailer ng bangka sa likod. Ang setup na ito, siguradong aabot ng milyon ang halaga. Biglang bumaba ang bintana ng driver ng Raptor. Isang binatang pula ang buhok na naka-shades. Isang kamay na nakapatong sa bintana. May suot na Richard Mille na relo sa pulso. Habang tinitingnan ko ang pulang buhok, nakita rin ako ng pulang buhok. Agad niyang inalis ang salamin, na may mukha na parang nakakita ng multo at sumigaw. Estang ina, kalihim ng hukuman. Ikaw ba yung si Shen mo na nangingisda ng mga lumang bangkay? Napailing ako at binaba ang bintana ng kotse. Sumagot ako ng medyo inis. Ako si Shen mo. Pero nangingisda lang talaga ako. Sa narinig, humalakhak si Red Hair na halos mapayuko. Tinuro niya ang mga gamit sa likod ng kotse ko at tumawa. Napanood ko ang 2 mong live stream. Wala talagang isda na nakita. Bakit parang muli kang magdadala ng supply sa istasyon ngayon? Bakit ganito kababaw ang bibig ng batang ito? Nang handa na akong isara ang bintana ng sasakyan at umalis, muli nang nagsalita ang pulang buhok. Ako si Zhao Duoyu. Mula sa linyang Road Fishing Club. Alam ng lahat ng mahilig sa fishing ako. Ano nang nangyari? Ginoo, ang ministro. Ngayon, maghahambing tayo. Nang marinig ko ang pangalang iyon, nagulat ako. Ang taong ito ay kilalang-kilala sa pangingisda sa Linjiang. Yung mayaman, anak ng mayaman, may minahan. Sinasabing hindi makakahuli ng isda. Lahat ng iba pang kagamitan ay top-notch sigurado. Ang tawag dyan, mas maraming gamit ang mga estudyanteng mahina. Hindi man lang ako nag-isip, agad kong tinanggihan. Hayaan mo na, wala akong interest dyan. Huwag naman ganyan. Balak ko pa namang pumunta sa Dragon King Reservoir. Narinig ko may malalaking isda raw doon. Tara, sama ka, mag-enjoy tayo. Kapag nanalo ka, ipinadala ko sa iyo ang bagong Shimano Roria set na ito, na nagkakahalaga ng higit sa 30,000. Huminto ang kamay ko na nagtaas ng bintana ng sasakyan. Bagaman maganda ang aking bawilong, iyon ay isang rod para sa panghuli. Palagi kong gustong subukan ang mataas na antas ng lure fishing. Pero hindi ko kayang bumili ng kagamitan. Tumingin ako kay Zhao Duoyu at mahinang nagtanong. Sige, sabihin mo kung paano tayo magpapaligsahan. Kung sino ang makahuli ng pinakamabigat na isda, siya ang panalo. Kung matalo ka, kailangan mo lang sumigaw ng 3 beses sa live stream. Ang lure fishing ang tunay na hari. Ang traditional fishing ay para sa matatanda. Hinawakan ko ang ilong ko. Ang insulto ng rich kid na to, grabe talaga. Tiningnan ko ang system map. Sa gitna ng Dragon King Reservoir, 50 kilometro mula rito. May isang napakalaking liwanag na kumikislap. Hindi ito pula o lilang kulay, kundi isang nakakasilaw na purong ginto. At ang gintong liwanag na iyon ay mabilis na gumagalaw. Napangiti ako ng bahagya. Nagpakita ako ng isang magiliw na ngiti. Ayos. Kinuha ko ang order na ito.
Pero huwag kang umiyak at maghanap ng nanay kung matalo ka. Magkikita tayo sa Dragon King Reservoir. Pagkalipas ng 1 oras, sa wakas ay nakarating kami sa Dragon King Reservoir. Isa ito sa pinakamalaking pinagkukunan ng tubig sa Linjiang. Malawak ang lawak ng tubig. Ang huling liwanag ng araw ay kumikislap sa ibabaw ng tubig. Ganda na parang isang obra. Ngunit wala akong ganang humanga sa tanawin. Dahil sa oras na ito, si Zhao Duoyo ay nakatayo sa kanyang mukhang mahal na inflatable na fishing boat na nagmamalaki. Nakikita mo ba, ito ang tinatawag na water drop reel. Ito naman ang long cast. At ito ang fish finder. Ito ang tinatawag na teknolohiya na nagbabago ng buhay. Nakatayo ako sa mabuhangin na pampang. Tahimik kong inilabas ang aking alon na panghuli. Nakaon na rin ang ifari mode ng live stream ng dalawa. Si Zhao Duoyo ay isang streamer din. Agad na sumiklab ang init ng dalawa nang magkausap sila. Mayamang anak kalihim ng hustisya. Mahirap tukuyin ang mananalo sa laban na ito. Tama na, ang Ginoo ng mga aklat ay maisuporta mula sa mga esoterikong kaalaman. Siguradong mananalo siya. Sige, magtaya ako ng isang pakete ng maanghang na tsitsirya. Magtataya ako na makakahuli ang Ginoo ng isang multo sa tubig ngayon. Agad na nagsimula ang laban ng dalawa. Hindi maikakaila na talagang kapaki-pakinabang ang kakayahang pinansyal. Bagaman hindi gaanong magaling si Zhao Duoyo. Maganda ang kanyang napiling lokasyon sa malalim na bahagi ng tubig. Hindi pa umabot ng 1-0 minuto. Isang malaking isda na mga 1 kilo ang bigat ay nahila na mula sa tubig. Hahaha, nagsimula na. Master Shen, kumusta dyan sa inyo? Naglalaro pa rin ang putik. Narinig ko si Zhao Duoyo na nang aasar sa harap ng kamera. Wala akong pakialam. Mahigpit na nakatutok sa interface ng sistema. Yung gintong liwanag na mabilis na lumalangway sa gitna ng reservoir. Nang matiyak kong ito ay isang buhay na nilalang. Tahimik kong inisip. Bumukas ang sistema. Pangunahing pagkakaakit sa isda. Pagkatapos ay kumalat ang di nakikitang alon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katulad ng sa itim na hukay. Nagdulot ito ng pagdagsa ng napakaraming isda. Tinatantiya kong dahil masyadong malaki ang lawa. At ang gintong liwanag ay nasa hindi bababa sa 200 metro ang layo mula sa akin. Mukhang hindi sapat ang primaryang kakayahan ko sa pag-akit ng isda. Nakita kong may nakuha na namang isda si Zhao Duoyo. Kaya nagpasya na lang ako. Gumastos ako ng 100 puntos sa System Mall. At nagpalit ng isang Diyos level na pain. Kinuha ang panghampas at ginamit ang buong lakas. Isang kutsara na inihagis ang pain sa malalim na tubig. Nakatingin si Zhao Duoyo at umiling. Hindi ba ito tanga? Ang pagtaas ng pangingisda ay napakalayo. Hindi ba't pinapakain lang ang isda? Hindi ko na ito pinansin at naghintay pa rin. Pagkalipas ng 5 minuto, biglang huminto ang gintong liwanag na iyon. Pagkatapos ay mabilis na bumaliktad ng direksyon. At mabilis na sumugod papunta sa akin. Sobrang bilis nito na nag-iwan pa ng gintong bakas. Mabilis ang tibok ng puso ko sa sobrang pananabik. Ang gintong liwanag ay sumisimbolo ng bihirang kayamanan. Ganito pa kalaki. Baka ito na ang alamat na isdang hari na may 100 kilo. Habang ako'y nag-iisip, ang gintong punto ay pumasok na sa tubig sa harap ko, mga 1-0 metro ang layo. Walang pag-aalinlangan kong inihagis ang aking pain sa tubig. Pagkalipas lang ng 1 segundo, ang palutang ay biglang lumubog ng napakabilis. Parang kidlat itong sumubsob pababa. Maging ang hawak kong pamalo ay biglang humila pababa. Diretso ang dulo ng pamalo sa tubig. Isang puwersa na mas nakakatakot ng 10 beses kaysa noong nahuli ako ng drone. Mula sa distansya, na dumating sa pamamagitan ng pang-akit. Itataas ko. Sumigaw ako ng malakas. Itinaas ko ang 2 kamay sa pang-akit. Narinig ko ang isang malakas na tunog. Ang espesyal na 5.0 na linya ng pangingisda. Naglabas ng hindi matiis na sigaw ng dalamhati. Sumabog ang tubig. Isang napakalaking gintong buntot na bumabagsak sa ilalim ng araw at nagbubuga ng tubig. Si Zhao Duoyo ay nagulat at nahulog ang kanyang fishing rod. Nagtuturo sa mga sumasabog na patak ng tubig at nagtataka. Shit, ano to? Anong klaseng bagay to? Gintong dragon. Sa huling liwanag ng araw, ang napakalaking gintong buntot ay tila tinakpan ng banal na liwanag. Sa wakas, bigla itong bumangga sa ibabaw ng tubig. Muling lumusong sa ilalim ng tubig. Ang mga alon na bumabalot ay halos ibinagsak ang maliit na bangka ni Zhao Duoyo. Hawak ko ang pamingwit. Naramdaman ko ang nakakatakot na lakas mula sa ilalim ng tubig. Ang ekspresyon sa aking mukha ay higit na puno ng sakit kaysa saya. Tumingin sa nakasisilaw na gintong liwanag sa harap.
Umabot na sa sukdulan ang kasakiman sa aking mga mata. Kahit ano ka man, dragon o insekto. Dahil kumagat ka sa aking pain, iyon na ito. Kailangan mo itong ibigay sa akin. Isang tao, isang panghuli. Sa tabi ng Dragon King Reservoir, nagsimula ang isang epikong labanan ng mga sirena. Ang mga komento sa livestream ay halos sumabog. Si Shaywan, pumasok si Sanmiin, lahat ay tumayo. Si Shaywan, pumasok si Sanmiin, saksi sa kamanghamanghang sandali. Si Sanmiin, ang pag-urong ng busog at ang tunog ng pagputol ng tubig. Si Sanmiin, hindi ito isang higanting bagay, kumakain ako ng dumi. Mighty ang Ginoong Shangshu. Ipakita sa mga anak ng mayayaman kung ano ang ibig sabihin ng malaking lakas na nagdudulot ng himala. Ngunit sa oras na ito, wala akong oras para tumingin sa mga komento. Ang mga braso ko ay parang pinabigat ng tingga. At sobrang sakit. Ngunit ang ligaya sa aking puso ay sumabog na parang bulkan. Ito ay buhay, tiyak na buhay ito. Sa pamamagitan ng hawak kong pang-akit, malinaw kong nararamdaman ang pakikibaka ng bagay sa ilalim ng tubig. Habang mahirap kong ginagamit ang pamamaraan ng pag-ikot ng isda, pinapawi ang puwersa ng tubig sa ilalim. Habang hindi mapigilang tumawa ng malakas. Hahaha, Zhao Duoyu. Talo ka na sigurado. Itong isda na to, siguradong hindi bababa sa 50 kilo. Yang mga maliit mong isda. Kahit ipandagdag mo pa, kulang pa rin sa pagitan ng ngipin nito. Medyo namutla ang mukha ni Zhao Duoyu. Pero matigas pa rin ang bibig niya. Huwag ka munang magdiwang. Mag-ingat ka, baka maputol ang linya at makatakas ang isda. Bago makarating sa pampang, lahat ay posible pa. Sa diksyonaryo ko, ako si Shenmo, walang salitang naputol ang linya. Pagkasabi ng matapang na salita, tumingin ako sa mapa ng sistema. Sa makinang na gintong tuldok na papalapit, nagniningning ang aking mga mata. Muli, ito ay ginto at buhay na nilalang. Tiyak na ito ang alamat na pambihirang yaman. Makakabawi ba ito sa kahihiyan ng aking Air Force? Nasa isang panginginig na lang ito. Bawat segundo ay lumilipas. Matapos ang higit sa kalahating oras na pagtigil. Sa wakas, naramdaman ko ang malaking nilalang sa ilalim ng tubig. Tila naubos na rin ang lakas nito. Nagsimulang humina ang lakas ng pakikibaka. Nahanap ko ang tamang pagkakataon. Bigla akong humiga pabalik. Pinasigla ang aking mga kamay. Sumigaw ako ng malakas. Narinig ang isang malakas na tunog. Biglang sumabog ang tubig sa ibabaw. Isang malaking itim na anino ang sapilitang nahila mula sa tubig. Una sa mga tumama sa mata, ay isang patag at makapal na buntot. Kasunod nito ang malapad at patag na katawan. Kung hindi mo titingnan ng mabuti, talagang parang isang piraso ng tuyong kahoy o malaking hito. Si Zhao Duoyu ay napasigaw. Grabe, ang laki ng hito. Siguro kasing laki na ito ng isang palanggana. Ngunit sa susunod na segundo, nagtaka si Zhao Duoyu at lahat sa livestream. Dahil ang malaking hayop na hinila ko sa mababaw ay hindi umiikot na parang isda, kundi naglabas ng 4 na maikli at matabang mga binti na may daliri, at ng awkward na gumapang ng 2 beses sa mababaw. Tama, gumapang nga. Pagkatapos ay binuksan ang napakalawak na bibig nito. Naglabas ng nakakatakot na sigaw. Parang isang sanggol na umiiyak. Parang ako ay na-stone, hindi makagalaw. Tumingin sa harap sa madilim at makinis, na malaking nilalang na may 4 na paa na umiiyak. Ang saya sa aking mukha ay unti-unting nagiging pira-piraso. Naging isang uri ng pag-iyak na ayaw umiyak. Si Zhao Duoyu sa bangka ay halos mahulog sa tubig sa takot. Tinuturo-turo niya yung bagay na iyan ng nanginginig. Bro, masyado bang wild yung daan mo? Ano ba to, putang ina? Isang water ghost ba to o anong bagay na naging espiritu? Sa live stream ko, matapos ang maikling pagtigil ng mga bullet comments, talagang sumabog na ito. Putang ina, putang ina, putang ina. Ano ba itong bagay na ito? Mukha itong malaking salamander. Pero paano magkakaroon ng ganitong kalaking salamander? Sobrang malaking salamander. Ito ay isang aksoloto. At ito ay ligaw. Ang laki nito ay higit sa 50 pounds. Walang ibang sasabihin. Ang iyak na to halos napapantog ako. Nasa bingit na ako ng pagkabaliw. Habang tinitingnan ko sa harap ko, ang inosenteng kumikindat na maliliit na mata. Nang malaking nilalang na umiiyak. Sa isip ko, napakaraming kabayo ng damo ang tumatakbo. Gusto ko lang talagang manghuli ng isda. Bakit mo ako pinagsasangkapan ng ganitong sitwasyon? Parang naramdaman ng mga palaka sa lupa ang aking pagdududa. Mas malakas pa ang kanilang pag-iyak. Ang tunog ay masakit at puno ng hinanakit. Natakot ako at napatalon. Diretso kong itinapon ang fishing rod sa tabi.
Itinaas ko ang aking mga kamay at umiyak. Mga kapatid, nanunumpa ako. Talagang gusto ko lang makahuli ng isang magandang isda. Ito ay siya mismo ang kumagat sa pain. Pumunta siya rito para mangloko. Si Zhao Duoyo ay nagdala na ng bangka sa tabi ng dalampasigan. Ngunit hindi siya makababa sa bangka. Nakatayo siya sa malayo at tinitingnan ang malaking aksolot. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Moksh! Suko na ako. Naglaro ako ng lure fishing ng maraming taon. Nakita ko na ang nangingisda ng spicy strips. Nakita ko na ang nangingisda ng ibon. Kahit may mga nangingisda ng pagong. Pero, ang makahuli ng isang 50-pound na aksoloto gamit ang rod. Ikaw ang kauna-unahang tao. Sa laban na ito, tatalo ako. Tinitingnan ko si Zhao Duoyo na may mukhang tapat. Na parang nagmamadali na. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Mag-isip ka na ng solusyon. Paano natin ito haharapin? Ayokong pumasok dito. Puno ang isip ko ngayon sa sinabi ni Wang Jianguo. Na dapat akong imbitahan pabalik sa opisina para uminom ng tsaa. Ano bang higanting isda ang nahuli ko dito? Parang nahuli ko yata ang halimaw na tagabantay ng ilog. Pinisil ko ang aking sentido. Nakasquat ako mga 2 metro ang layo mula sa dambuhalang salamander. Parang alipin ang ayos ko, parang nag-aalaga ng ninuno sa panahon ng paglalagay. Gusto kong tanggalin ang kawil pero natatakot akong hawakan. Hindi pa nga natin pinag-uusapan ang lakas ng kagat nito. Ang mas mahalaga, natatakot akong baka masaktan ko siya nang hindi sinasadya. Bumili na ako ng underwear pero nalugi pa rin ako. Ang mudfish ay nakadapa sa putik. Minsan ay nadudulas ang mga maikli nitong paa. At umiyak ito ng 2 beses. Nakakaramdam ako ng kilabot sa aking puso. Ninuno, pakiusap, huwag ka nang umiyak. Kung umiyak ka pa, baka makatawag ka ng lobo, maliit na bagay na lang yan. Makatawag ka pa kay Tito Hat. Nagsasalita ako ng kalahati. Bigla akong huminto. Tumingin ako sa cellphone na live pa rin. Nagmamadaling tumawag ng emergency. Hello, Tito Hat. Kailangan ko ng tulong. Maaari mo bang ipasa ako sa Forestry Bureau o Animal Protection Center? Nahuli ko na naman ang isang protektadong hayop. Nagtaka ang operator sa kabilang linya sa isang sandali. Tapos ay nagtanong siya ng maingat. Ikaw ba si Ginoong Shen mo? Yung kalihim ng kagawaran ng hustisya. Pinunasan ko ang noo ko na may mga guhit. Tumango ako na parang sumuko. Ako nga. Nasa Lawang Reservoir ako ngayon. Nahuli ko ang isang ligaw na isda na halos 50 kilo ang bigat. Ito ay ang dollfish. Buhay pa ito at pwede pang umiyak. Pakiusap, bilisan nyo na. Kasi natatakot akong mawalan ito ng tubig. Nagtawag na ako. Parang naubos ang lakas ko. Nakakita ako kay Zhao Duoyo na may hawak na bote ng tubig. Binubuhusan ng tubig ang salamander. Habang binubuhusan, namamangha sila. Mo, paano kaya lumaki ng ganito ang hayop na to? Mukhang hindi ka siya sa isang lutuan ito. Kailangan 2 lutuan. Natakot ako kaya dali-dali kong tinakpan ang bibig ni Zhao Duoyo. Kung gusto mong pumasok, huwag mo akong idamay. Bawat kilo ng karne nito may katapat na pagkakakulong. Ang isang lutong ito ay sapat na para sa panghabang buhay na ginisang repolyo at karne. Pumasok si Guan, mayaman. Sa live stream, ang mga netizen ay natutuwa at hindi nagsasawa, tawa na sila ng tawa. Ha, si Young Master Zhao ay isa ring rebelde sa batas. Pumasok si Guan, mayaman. Kung itong sabaw ay niluto, pumasok si Guan, mayaman. Malamang tatawagin itong luha ng rehas. Walang ni isang apo, si Kapitan Wang ay may 5 segundo pa bago makarating sa labanan. Si Kapitan Wang ay may 5 segundo pa bago makarating sa labanan. Kung sino ang pinag-uusapan, siya ang dumating. Muli na namang tumunog ang cellphone ko. Nakadisplay ang tawag mula kay Wang Jianguo. Nanginginig akong sinagot ang tawag. Narinig ko si Wang Jianguo na may halong pang-aasar. Ayos lang, Shen mo. Kakatapos ko lang mag-overtime at kumain ng instant noodles. Narinig ko sa command center na nagkaproblema ka na naman. Bakit narinig kong hindi mo nahuli si Chen Yan Laoshai? Nahuli ko ang isang batang umiiyak. May mukha akong gustong umiyak pero walang luha, nagdepensa ako. Kapit Wang. Binibiro mo lang ako. Hindi ko talaga sinadyang mahuli siya. Siyang lumapit at kumagat sa pain. Inuusig ako ng walang dahilan. Sige na, tigilan mo na ang pag-iyak. Si Lao Liu ng Bureau of Forestry ay umalis na kasama ang grupo. Sasama rin ako para makisaya. Manatili ka lang dyan. Alagaan mo ng mabuti ang bagay na yan. Tandaan mo, buhay ang medalya ng karangalan. Tumango ako. Pinutol ang tawag. Pagkatapos ng 40 minuto. Ilang sasakyang pickup na may nakasulat na seguridad ng gubat
ay dumaan sa magaspang na daan sa bundok. Ang mga ilaw ng sasakyan ay pumutol sa dilim ng gabi. At nagbigay liwanag sa aking mukha na walang pag-asa. Talagang sumunod si Wang Jiangwu. Ang unang ginawa niya paglabas ng sasakyan ay lumapit sa akin. At hinaplos ang aking balikat. At hindi nakatiis na napatawa. Nakita ang aking mukha na puno ng sama ng loob, agad siyang umiti. Pasensya na. Talagang napakaganda ng tanawin. Sabi mo, napakaraming mahilig sa pangingisda. Bakit ikaw lang ang nakahuli sa kanila? Ilang eksperto na nakasuot ng puting coat ay lumapit na. Maingat nilang. Itinaas ang aksulot at inilagay sa espesyal na tangke. Ang nangungunang eksperto na si Liu ay labis na nasasabik at nanginginig ang kanyang balbas. Napakahusay. Talagang napakahusay. Ito ay tiyak na ang pinakamalaking ligaw na individual na wawa sa linyang Jiang. At tingnan ang kanyang katawan, tiyak na nasa 50 o 60 taon na siya. Isa siyang maliit na matandang tao. Pagkatapos ay lumingon siya at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Punong-puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Kasamang bata. Talagang napakalaki ng pasasalamat namin sa iyo. Itong salamander. Malaki ang halaga nito para sa pag-aaral namin ng lokal na ekolohiya ng tubig. Hindi matatawaran ang halaga nito. Malaking ambag ang nagawa mo. Napilit kong humiti ng medyo nahihiya. Nag-atubiling nagtanong. Nadapuan ng panghuli ang kanyang bibig. Hindi alam kung gaano ito kalala. At makakabalik pa ba siya sa Dragon King Reservoir? Huwag mag-alala, hindi naman siya tinamaan sa maselang bahagi. Babalik siya, magdidisinpekta at magpapahinga ng ilang araw. Kapag gumaling na, ibabalik natin siya. Nang marinig ito, nakapagpahinga na ako sa wakas. Dito, may tumawag sa likod ni Ginoong Liu. Agad na naintindihan ng tao sa likod. Lumiko at bumalik sa sasakyan. Kumuha ng isang bandila na nakahanda na. At isang pulang sobre. Kinuha ni Ginoong Liu ang mga bagay. At iniabot ito sa aking kamay. Ito ay kaunting pasasalamat mula sa kagawaran ng kagubatan. Cash reward na 2,000. Bagaman hindi ito marami. Ngunit ito ay aming paggalang. Umaasa kami na ipagpatuloy ni Ginoong Lin ang kanyang estilo. At agad na iulat ang mga sitwasyon. Tumingin ako sa gintong nakalimbag sa banner. Na may salitang tagapangalaga ng mga isda at ekolohiya na 8 malalaking letra. Naramdaman ko lang ang biglang pagduduwal. Pagkatapos, maingat na inangat ng mga eksperto ang tangke ng tubig at inilagay ito sa sasakyan. Ang halinghing ng mahiwagang hayop ay sa wakas ay naalis na. Bago umalis, tila tumingin pa ito sa akin. Hindi ko alam kung nagpapasalamat ito sa akin sa hindi pagpatay. O nililibak ang aking kapalaran sa himpapawid. Sa wakas, tahimik na ang paligid. Binuksan ni Zhao Duoyo ang likurang bahagi ng kanyang sasakyang Raptor. May kinuha siyang aloy na kahon mula sa loob. Kuya mo, tanggapin ang pagkatalo ayon sa usapan. Ito ang pinakabagong spinning reel at lure rod ng Shimano. Pinagsama, 38,000. Sa'yo na ito. Tinitingnan ko ang kahon na iniabot ni Zhao Duoyo. Pinagpawisan ang kamay ko, hindi ko agad tinanggap. Talaga bang ibibigay mo? Hindi ba masyadong mahal ito? Ang gamit ni kuya mo, kailangan mong tanggapin yan. Umaasa pa akong makasama ka sa susunod. Wala akong ibang hinihiling. Sa susunod, kung makahuli ka ulit ng Dragon o Phoenix, pahawakan mo lang sa akin, ayos na. Tinitingnan ko ang mabigat na top level na kagamitan sa kamay ko. Tumingin muli sa tabi, nang walang laman na lambat ng isda. Sa huli ay napabuntong hininga. Ay, gusto ko lang sanang makainom ng sabaw ng isda. Bakit ganito kahirap? Sa daan pa uwi, maaaring sabihin na ang aking damdamin ay masakit ngunit masaya. Kahit na nakakatakot ang araw na ito. Pero malaki ang naging pakinabang ko. Nakakuha ako ng 2,000 ng walang kahirap-hirap. Dagdag pa, isang set ng top tier na gamit na mahigit 30,000. At si Zhao Duoyo, tawag ng tawag sa akin ng Shifu. Isinama pa niya ako sa isang elite group ng lure fishing sa Linjiang. Pinapasok niya ako para raw mamulat ang mga di pa nakakaranas doon. Pero ang masakit, wala pa rin akong nahuli ngayong araw. Habang nagmamaneho ako, murmur ni Bian na puno ng galit. Sumpeng sistema. Hindi ako naniniwala sa kabaliwan na ito. Sa susunod, kailangan kong humanap ng lugar na walang kahit anong multo. Tingnan natin kung anong kalokohan pa ang magagawa ng sistema. Bumalik sa bahay. Umabot na ito ng madaling araw. Matapos maligo, humiga ako sa sofa at ginising ang sistema. Ngayong araw, nakahuli ako ng wild na salamander. Nakakuha ako ng 1,000 puntos. Ngayon, may kabuang 3,500 puntos na ako. Binuksan ko ang points mall.
Gusto kong tingnan kung mayroong magic item na pwedeng basagin ang sumpa ng walang huli. Pero nakita ko sa Today's Special section. May isang bagong icon na kumikislap ng mahina. Intermediate Insight Eye Trial Version. Presyo 500 puntos isang beses. Pagkatapos gamitin, makikita ng host ng malinaw. Ang lahat ng tanawin sa ilalim ng 1.0 metro. Ng lalim ng tubig. Tagal ng 1.0 minuto. Tumingin ako sa paliwanag ng mga function sa interface ng sistema. Bigla akong umupo mula sa sofa. Ito na ba ang X-ray vision? Noong dati, ang pangingisda ay nakasalalay sa hula. Ngayon, may ganito na. Maaari ko nang direktang makita kung ano ang ginagawa ng isda sa ilalim. Kahit na 10 minuto lang, sapat na iyon. Nahanap ko ang tamang lugar ng isda at tumama ng eksakto. Wala akong pagdadalawang isip. Gumastos ako ng 500 puntos para makuha ang pagkakataong subukan ito. Susunod, pupunta ako sa lugar na sinasabing maraming isda. Ang lawa ng Kiandao na pwedeng tawirin ng nakatapak. Hindi ako naniniwala na habang pinapanood kong kainin ng isda ang pain. Makakahuli pa ako ng isang lumang bangkay. Masaya akong iniisip. At naghahanda ng patayin ang cellphone para matulog. Biglang may lumitaw na push notification ng lokal na balita. Na agad kumuha ng atensyon ko. Mabilis ang balita mula sa Linjiang. Kamakailan, dahil sa malakas na ulan, tumaas ang tubig sa itaas ng ilog. May mga mangingisda sa bahagi ng duyan ng kaluluwa sa ibaba ng ilog, na nakakita ng maraming hindi kilalang bagay na palutang-lutang. Ayon sa mga sabi-sabi, ang bahaging ito ng ilog ay dating pinaglubugan ng isang barkong pangkalakalan na may dalang pilak ng gobyerno, mahigit 100 taon na ang nakalipas. Ngayon, maraming treasure hunters ang pumupunta roon. Duyan ng kaluluwa, lumubog na barko, pilak ng gobyerno. Agad kong binuksan ang expedition mode ng system map. Nakita ang isang pulang nagiging lila sa daluyan ang tubig ng duwang ng kaluluwa, na may bahagyang kumikislap na liwanag na may itim na usok. Sa tabi ng liwanag, ay maraming gintong liwanag na nakakalat. Pulang liwanag kasama ng gintong liwanag. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba't sinasabi nito na ang panganib ay kasabay ng pagkakataon? Ang mga lumang bangkay ay kasabay ng kayamanan sa ilalim ng ilog. Nilunok ko ang laway ko. Talagang naiintriga ako. Ngunit sinasabi ng aking isip, kung pupunta ako, 80% na makikita ko si Kapitan Wang. Matapos magduda ng matagal, hinalikan ko ang aking baba at nagbulong. Baka subukan ko ulit, basta't may mata akong nakakakita. Titingnan ko muna kung ano ang nasa ilalim ng tubig. Kung bangkay, tatakbo ako. Kung may magandang bagay, huhulihin ko. Kinabukasan, natulog ako hanggang tanghali. Muli akong nagmaneho. Nagmaneho ako ng higit sa 1 oras. Nakarating ako sa baybayin ng kaluluwa. Ang tinatawag na bangin ng kaluluwa ay ang ilog dito, na may malaking A-shape na matarik na liko. Mabilis ang agos ng tubig. Maraming nakatagong batuhan. Dahil sa komplikadong anyo ng lupa. Madalas may mga bagay mula sa itaas ng ilog na napapadpad dito. Simula pa noon, ito ang paboritong lugar ng mga naghahanap ng madaling kita. Maraming sasakyan na ang nakaparada sa tabing ilog. May ilang tao na may hawak na mahahabang at maikliing detektor, na parang naglilinis ng mina sa putik habang naghahanap ng kayamanan. Naghanap ako ng mataas na lugar, at maayos na ipinatong ang sasakyan. Isinuot ang kagamitan at sanay na sinimulan ang live stream. Pagkabukas ko ng live stream, tumaas agad ang interes. Magandang araw, Ginoong Ministro 1, 12. Uy, hindi ba't ito ang bay ng mga kaluluwa, 1, 12? 1, 17. Narinig ko, mas marami ang mga multo rito kaysa isda 1, 17. Ano, narinig ko na dito pwedeng makahuli ng pilak na bola. Guro, ikaw din ba ay pupunta sa bay ng mga kaluluwa? Nasa daan na ako. Mag-iwan ka ng pwesto para sa akin. Ang huling comment ay si Zhao Duoyu ang nagpadala. Habang naglalakad pa abante, sumagot siya ng pabigla-bigla. Bitbit ang kagamitan, umiwas siya sa grupo ng mga naghahanap ng kayamanan. Mag-isa siyang pumunta sa pinakamalalim na bahagi ng liko. Sa lugar kung saan pinakamabilis ang agos ng tubig sabay. Dahil dito sa mapa ng sistema. Ito ang lokasyon kung saan nag-overlap ang kulay lila at gintong liwanag. Nakatayo ako sa bato sa gilid ng ilog. Tumingin ako sa ilog sa ilalim ng aking mga paa, malabo, dilaw at hindi makita ang ilalim. Tahimik akong nagdasal sa aking puso. Aktibahin ang intermediate na mata ng pag-unawa. Sa susunod na segundo, naramdaman kong malamig ang aking mga mata. Nagbago rin ang tanawin sa aking harapan. Ang dating malabo at maruming tubig ng ilog
ay biglang naging malinaw at transparent sa aking paningin. Parang lumipat sa 4 ultra-clear na larawan. Kita mo agad ang ilalim ng ilog mula sa ibabaw ng tubig. Hindi ko napigilang mapamura. Para talagang isang napakalaking tapunan ng basura ang ilalim ng ilog na to. Mga sirang bisikleta, kalawangin na mga bakal, pati kalahating bangkay ng traktora meron pa. Pambihira, paano ka makakahuli ng isda dito? Puro sabit lang ang aabutin mo. Pero agad na nahuli ng aking paningin. Ang isang uka sa pinakamalalim na bahagi ng liko ng ilog. Sa ilalim ng mga nagkalat na basurang pang-industriya, ay may nakakalat na mga bilog na bagay na kasinlaki ng barya. Naglalabas ang mga iyon ng bahagyang gintong liwanag. Mga pilak na barya. Puro pilak na barya. Ngunit hindi pa ako nakakaramdam ng tuwa. Nakita ko ang isang napakalaking bagay sa ilalim ng pilak na barya. Yung bagay ay may hugis itlog. Tinatayang mahigit 1 metro ang haba. Bahagyang nakabaon sa putik. Isang makapal na naputol na kadena ang nakabalot sa kanya. At yung ilang pinakamaliwanag na pilak na barya ay nakasabit sa kadena na iyon. Sa oras na ito, nasa pananaw ng heatmap ng sistema. Ang napakalaking hugis itlog na bagay na ito ay naglalabas ng nakakakabog na kulay ubing liwanag. Tiningnan ko ang countdown. Mahigit 5 minuto na lang ang natitira. Kailangan kong magmadali bago mawala ang aking ray vision. Dapat kong mailapit ng eksakto ang kawit sa tabi ng dambuhalang iyon. O kaya isabit direkta sa nakapulupot na kadena. Agad kong isinuot iyon. Hayaan mong maging tanyag ako sa madilim na puok gamit ang malaking pang-akit. Maglagay ng piraso ng tingga. Itutok at ihagis ang kawad. Ang tingga ay may kasamang linya ng pangingisda. Nagmumula sa hangin, bumubuo ng magandang parabola. Tumpak na bumagsak sa ibabaw ng malaking isda. Dahan-dahang bumababa. Humihinga ako ng malalim. Kontrolado ang fishing rod. Hinahayaan ang anchor hook na unti-unting lumapit. Sa kadena ng bakal na nakabalot sa pilak. Sa sandaling ang anchor hook ay tumama sa kadena. May narinig akong tunog sa isip ko. Natapos na ang mid-level insight AE. Agad na bumalik sa malabo ang mundo sa aking harapan. Na nagdulot sa akin ng pagkahilo. Pero hindi ko na rin ito inintindi. Biglang nanginig ang aking pulso. Kasunod nito, naramdaman ko ang bigat sa aking kamay. Iyon ang pakiramdam ng bakal na mahigpit na nagdikit matapos magbanggaan. Nakasabit na. Lubos akong natuwa. Hinawakan ko ang baras ng 2 kamay. At buong lakas kong hinila pa itaas. Ngunit ang mga bagay sa ilalim ng tubig ay hindi gumagalaw. Parang may nakabitin sa mundo. Nagmumukha akong naguguluhan. Sobrang bigat naman ito. Naisip ko ng mabuti. Isang ideya ang pumasok sa isip ko. Kung hindi ko ito mahatak, kailangan na lang gumamit ng mabigat na armas. Mabilis na nakita ng lahat sa dalampasigan ang duwang-duwang. Na nagsimula ang isang kakaibang laban ng paghila ng lubid. Ngunit ang isang panig ng laban ay ang bagong off-road na sasakyan ko. At ang kabilang panig ay isang hindi kilalang higante na nakabaon sa ilalim ng tubig. Kinuha ko ang electric winch cable at nylon rope mula sa sasakyan. At sinundan ang nakatensyon na linya ng isda. Ipinadausdos ko ang sliding knot ng nylon rope. Batay sa alaala at pakiramdam mula sa aking nakaraang ray vision. Nahulog ang isang pirasong bakal sa ilalim ng tubig sa malaking bagay. Ang operasyon na ito ay nagpasabik sa mga manonood sa livestream. Grabe! Parang naglalaro ang host ng isang bagong uri ng pangingisda. Saan ka nakakita ng isda na kailangan pang gumamit ng winch? May kutob ako. Hindi ito magiging maliit na bagay ngayon. Wala na akong panahon para tumingin sa mga comment. Hawak ang remote ng winch, nakatayo sa tabi ng dalampasigan. Habang pinipindot ko ang buton, ang motor ng winch ay umuugong ng mahirap. Agad na humigpit ang steel cable. Bahagyang bumaba ang harapan ng AC. Hindi kalayuan ang mga tao na nag-aalis ng mina at naghahanap ng kayamanan. Ay naakit din sa ingay dito. At nagtipon-tipon upang manood ng palabas. Pare, mukhang nahuli mo ang isang lumubog na barko. Sa tingin ko, ito ay lumubog na kahoy. Maraming lumubog na kahoy dito. Huwag namang makuha ang isang kabaong. Maraming tao ang nag-uusap. Maraming tao ang kumuha ng kanilang mga cellphone at nagsimulang mag-shoot. Nagsimula ng mag-alon ang tubig. Maraming bula na maihalo ng itim na putik ang lumitaw. Isang amoy ng lumang pangit na nabanggit ang kumalat. Sa pag-asa ng lahat, kasabay ng tunog ng tubig na sumasabog, ang malaking bagay sa ilalim ng tubig ay sa wakas ay lumitaw. Ang unang lumutang ay isang kalawangin at makapal na kadena, na may ilang madilim, ngunit kumikislap ng kaunting liwanag na parang glow.
Nang makita ko ang bagay na ito, biglang lumiwanag ang aking mga mata. Ang pilak ay talagang pilak. Kaagad na sumunod ang malaking nilalang na nakagapos sa kadena. Nahinila ng winch papunta sa mababaw na dalampasigan. Ito ay isang napakalaking oblong na piraso ng bakal. Napuno ng kalawang. Mukhang hindi ito kabaong. O kahon ng kayamanan. Sa tuktok ng piraso ng bakal ay may nakabukol na metal. Mayroon akong pangisda at ang lubid ng trailer. Tama lang na nakabitin ito sa metal na singsing. Pinindot ko ang stop sa winch. Nagpunta ako roon na may kalituhan sa mukha. Tiningnan ko ng mabuti. Parang may pamilyar na hitsura ito. Parang malaking kapsula. At parang napakalaking tangke ng gas. May mga matapang sa mga nanonood na lumapit din. Makapal pa itong bakal na ito. Mukhang piyesa ng kung anong makina ito. Tingnan nyo. May mga letra pa rito sa ibabaw. Mukhang banyagang salita. Sa live stream. Yung mga nagko-comment ng 666 kanina. Biglang nagkaroon ng isang sandali ng vacuum. Agad na. Isang pulang nakabold na may tandang padamdam na komento. Na parang kulog na dumaan sa screen. Host, tumakbo ka. Huwag na huwag galawin ang singsing na iyon. Tinitingnan ko ang komento na ipinadala ni military fan Old Wang. At naguguluhan kung totoo ba ito. May isa na namang dumating na bullet chat. Ito ay isang hindi pa sumasabog na bomba mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Mukhang bomba panghimpapawid o magnetic na mina. Yung singsing na nakakabit sa iyo ay trigger ng detonator. Huwag nang tumingin, tumakbo ka na. Kung umingay yan, tiyak na mawawala ka na. Mahirap akong lumingon. Tumingin sa bakal na bagay na hindi higit sa 2 metro sa aking harapan. Bigla akong nakarinig ng isang mahinang. Ngunit napakatinig na tunog na click. Parang may malamig na hangin na tumagos mula sa aking mga paa pataas sa aking ulo. Ang buong katawan ko ay biglang naging matigas. Ang ilang tao na nakapaligid sa bakal na bagay ay napagtanto rin na may mali. Baka may nangyayari sa bagay na ito. Talaga, bakit hindi ko narinig? Nakita kong isa sa kanila ay malapit nang yakapin ang bakal na bagay. Idinampi ang tainga para makinig sa tunog. Gumamit ako ng lahat ng lakas ko para sumigaw mula sa dibdib. Tumakbo kayo, yan ay bomba. Nagtaka ang lahat sa lugar sa isang saglit. Agad silang nagsipagkalat na parang mga putakti na nabigla. Sa isang kisap mata, nagsipaghiwa-hiwalay ang lahat. Gusto ko ring tumakbo. Ngunit hindi ako makatakbo. Dahil ang aking pump fishing rod ay nakakabit pa sa linya. Ang linya ay nakakabit sa sasakyan. Ang sasakyan ay nakakabit sa lubid. Ang lubid ay mahigpit na nakakabit sa trigger ring. Ang winch ay nakalock na. Kung bibitawan ko ang lubid ngayon, siguradong sa susunod na segundo, lilipad na lang ako pataas na parang eroplanong gawa sa lupa. Nanginginig ang mga binti ko. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Nanginginig kong tinawagan si Wang Jiangwu. Agad niyang sinagot ang tawag. Mukhang pagod na pagod ang boses ni Wang Jiangwu. Ano na naman ang nangyari kay Shen mo? Nagsasagawa ako ng seminar na para lang sa espesyal mong kalagayan. Hindi mo naman ako pinapahamak, di ba? Tinitingnan ko ang malaking bakal na bola sa di kalayuan. Nagsalita ako na parang iiyak na. Walang namatay ngayon. Pero baka may mga buhay akong kailangang paalisin. Sa bangin ng kaluluwa, hinila ko pataas gamit ang winch ang isang bomba. Sabi ng mga netizen, bomba raw ng eroplano iyon. Ito ay tumutunog na ngayon. Tahimik sa kabilang dulo ng telepono. Lumipas ang 3 segundo. Narinig ko ang tunog ng upuan na nahulog. At ang sigaw ni Wang Jiangwu na puno ng sakit. Lahat ay huminto sa pagpupulong. Bomb squad na espesyal na pulis. Ang helikopter ay agad na aalis. Shen mo, hawakan mo ng maayos ang winch at huwag kang gumalaw dyan. Pakiusap, huminga ka ng dahan-dahan. Iyan ay 2,000 pounds na pambomba ng eroplano. Kung sumabog iyan, mawawala ang buong bay. Wang Dui, alam ko. Ngayon, hindi lang ako makagalaw. Maging utot, hindi ko magawa. 1-0 minuto mamaya. Nang maramdaman kong halos mawalan na ako ng malay. Sa wakas, narinig ko ang ugong ng mga rotor sa langit. Isang helicopter ang humahagibis papalapit. Nakaikot ito sa itaas ng ilog. Ang malalakas na hangin ay hinahatak ang mga tambo sa paligid. Bigla akong nagpanik at sumigaw. Huwag kang lumapit. Sobrang lakas ng hangin, gumagalaw na ang sasakyan. Malamang na napansin din ito ng helicopter. Agad itong umangat at lumapag sa malayo sa kalsada. Si Wang Jiangwu kasama ang maraming tauhan ay agad na nagtakda ng 2 kilometrong seguridad. Ang mga tao na nakatambay sa daan na 100 metro ang layo ay inilipat din sa bundok sa kabila.
Ilang eksperto na nakasuot ng makakapal na anti-explosion suit. Bit-bit ang toolbox. Na parang penguin, clumsy. Pero mabilis na lumapit dito. Si Wang Jiangwo ay maihawak na malaki at maingay na megaphone na nakatayo sa 100 metro ang layo. Si Shen Mo. Sundin ang utos ng eksperto. Huwag kang gagalaw. Gusto kong tumango pero ang liig ko ay parang pinuno ng semento. 2 beses lang akong kumurap. Hindi ko alam kung nakita ni Kapitan Wang. Ang nangungunang eksperto sa pagdisarm ay isang matandang lalaki. Matapos mag-scan gamit ang instrumento. Naging seryoso ang mukha niya. Sinabi niya sa radyo, ito ay M66 na gawa ng Amerika. Noong nakaraan, ginagamit ito para pasabugin ang mga barkong pandigma. Ang dami ng pampasabog sa loob. Huwag mong sabihin itong sasakyan. Kahit nakalahating bundok ay kayang patagin. Habang sinasabi ito, tumingin siya sa pizza na nakasakal ng nelon. Pinunasan ng pawis at nagpatuloy. Swerte ng batang ito. Ang pizza ay kalawangin na. Ngayon ay nasa isang maselang balanse. Buti na lang hindi siya sumunod. Kung hindi, baka tumalo na ang pang-ugnay. Nakikinig sa ulat ng matandang eksperto. Parang nawawala na ako sa sarili. Guro, kaya mo bang buksan ito? Tiningnan ako ng masama ng matandang eksperto. Huwag kang magsalita. Maaaring magdulot ng pagyanig ang mga sound wave. Ang mga salitang sana iisisigaw ko para humingi ng tulong ay nanatili lang sa aking lalamunan. Hindi tulad niya na kayang magsalita ng matagal. Kahit isang salita, hindi ko kayang sabihin. Ang susunod na kalahating oras ay mas mahaba pa kaysa sa 10 minutong paghihintay ko. 2 eksperto sa pagbomba ang maingat na. Gumamit ng liquid nitrogen spray para palamigin ang bahagi ng fuse. At pagkatapos ay gumamit ng napakapinong kagamitan upang dahan-dahang putulin ang nakabalot na nilon na nakasabit sa aking pangisda. Ang matandang eksperto ay patuloy na nagtatrabaho habang nagkukwento. Sabi ng matanda, nagbuwal ako ng isang buhay. Nagtanggal na ako sa mga construction site. Nagtanggal na rin ako sa subway. Talagang nahuli ako ng tao gamit ang pangisda. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang ganitong pang-aasar. Halos umiyak na ako. Guro, hindi ka ba pwedeng mag-concentrate? Sa susunod na segundo, narinig ang isang mahinang tunog. Sa wakas, naputol ang nakatensyon na nilon na lubid. Isang ibang eksperto. Agaran na naglagay ng isang tagapagtakip sa detonator. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at naupo sa lupa. Panandali ang ligtas na. Nararamdaman ko ring naubos ang lahat ng lakas ko. Naupo sa lupa at humihingal ng malalim. Lumapit ang matandang eksperto at tinapik ang balikat ko. Buhay ka pa ngayon, mukhang nakaligtas ka. Dumating si Wang Jiangwo. Itinuturo ako, nanginginig ang daliri sa galit. Ikaw, bata. Tingin ko gusto mong paalisin ako. Araw-araw na lang ganito ang gulo. Inuusig ka, Wang. Gusto ko lang sanang makahuli ng kaunting pilak. Bigla akong nakaisip ng isang bagay. Lumingon ako sa malaking bomba na napapalibutan na ng mga espesyal na pulis. Tama ang sabihin na nakatingin sa mga nakabalot na kadena sa itaas. Tapos mahina siyang nagsalita. Yung si Wang. Yung mga pilak sa itaas, akin bang nahuli yon? Naging matigas ang hangin sa lugar ng 1 segundo. Si Wang Jiangwo ay talagang napatawa sa galit. Halos mamatay na siya. At iniisip pa ang mga piraso ng pilak sa itaas. Ang lakas ng loob mo na humingi ng pera kahit na walang buhay. Sayang naman kung hindi ka nagiging undercover. Sabi niya habang yumuyuko para pulutin ang piraso ng kadena. Tiningnan ang madilim na piraso ng metal at sinabi, ito ay isang antigong bagay. Kailangan itong kunin ng gobyerno. Sumigaw ako ng pagdadalamhati. Ibig sabihin, ang pinaghirapan ko ng kalahating araw ay walang silbi. Ibinigay ni Wang Jiangwo ang kadena ng bakal sa katabing ebidensya. Tinapik niya ako sa balikat at inaliw. Sige na, huwag ka nang umiyak. Kahit nawala ang pilak, malaking nagawa ka pa rin ngayon. Napakalihim ng pwesto ng bombang ito. At sobrang hindi na rin matatag ang mitsa. Kung hindi mo ito nahuli, kung sakaling isang araw ay bumaha at mahulog ito. Sa malaking tulay o hydroelectric power station sa ibaba, doon ay talagang hindi maisip ang magiging resulta. Kasama ang gantimpala para sa pagsugpo sa mga pagsabog at kontribusyon sa pangangalaga ng mga cultural relics. Nakipag-usap ang departamento sa Cultural Relics Bureau. At nagpasya silang mag-apply ng 80,000 na gantimpala para sa iyo. Sabay na itinaas ni Wang Jiangwo ang 8 daliri. Ang aking dating madilim na mga mata. Matapos marinig ang sinabi ni Wang Jiangwo, parang naging ilaw ng searchlight si Layang. Parang hindi na masakit ang aking likod.
Walang sakit ang mga binti. Kahit gusto ko pang hawakan ang bomba at mag-selfie. Tumingin si Wang Jianguo sa aking reaksyon. Nakangiting umiling siya sa kawalang magawa. Shenmo, anong gusto mong hulihin sa susunod? Pwede bang ipaalam mo sa akin ng maaga? Kung magpapatuloy ito, hindi ko na kayang tiisin ang puso ko. Matindi akong tumango. At siniguro ko ng buong puso. Kapit Wang, maniwala ka sa akin. Sa susunod, tiyak na makakahuli ako ng isda.